Nagpunta lang si Sohong sa Star City Martial Practitioner Association para kumuha ng assessment, kunin ang kanyang sertipiko, at sa wakas ay makuha ang mga benepisyong kaakibat ng pagiging isang tunay na martial practitioner. Ngunit ang dapat sanay isang simpleng pagsusulit ay mabilis na naging isang eksenang hindi malilimutan ng sinuman. Minaliit siya ng ibang mga practitioner nang makita kung gaano siya kabata, ngunit nang magsimula ang pagsusulit, nagbago ang lahat. Matapos pumasa sa vital blood test, humarap si Sohong sa combat power machine at sinadyang magpigil, iniisip na baka magdulot ng problema ang sobrang lakas. Kahit na, ang kanyang suntok ay napakalakas na ang buong stand ay natanggal at tumilapon sa pader, na nag-iwan sa lahat na tulala sa gulat. Isang makinang ginawa para kayanin ang 3,000 combat power ay tinilapon na parang basurang metal. Ang halimaw na pagpapakitang gilas na yon ay agad na nakarating sa pandinig ni Wu Lingxian, ang presidente ng Star City Martial Association. Dahil sa pagkausyoso sa henyo na nagdulot ng ganoong kaguluhan, personal niyang dinala si Sohong sa kanyang opisina. Doon, ang mukhang simpleng pagpupulong ay naging isang bagay na mas hindi kapanipaniwala. Ipinakilala sa kanya ni Wu ang mga guiding teknike, at pagkatapos ay sinubok ang kanyang natural na attribute affinity gamit ang isang bolang kristal. Ang inaasahan niya ay talento. Ang nakita niya ay isang himala. Umilaw ang apoy hanggang 100%, pagkatapos ay kulog, pagkatapos ay hangin, at hindi nagtagal, lahat ng attribute ay umabot sa limitasyon. Sa sandaling iyon, si Sohong ay hindi na lang isang promising na manlalaban at naging isang halimaw na antas ng henyo na hindi maaaring baliwalain ng sinuman. Ngunit hindi siya palaging ganito kalakas. Dati siyang nagsasanay kasama ang kanyang kaibigan sa isang dojo, at napansin ng kanyang kaibigan na may kakaiba sa kanyang kakayahan. Dito na inihayag ni Sohong na nalampasan niya ang Minute of Subtlety 2 araw na ang nakalipas. Pagdating sa Minute of Subtlety, isa ito sa mga antas ng martial mastery sa mundong ito, at ang mga martial technique ay nahahati sa 5 antas. Ang una ay ang beginner, ang pangalawa ay ang Minute Subtlety, ang pangatlo ay ang mastery, ang pang-apat ay ang greater mastery, at ang huli ay ang perfection. Namangha ang kaibigan ni Sohong dito, at sinabi niya kay Sohong na halos hindi na siya matatalo ng kanyang mga kasabayan pagdating sa Vajra Fist. Nang mapagtanto ng kaibigan ni Sohong na hindi napapagod ang lalaki sa lahat ng training na ginawa nila, nagpasya siyang umayaw, sinasabing kailangan na niyang umuwi dahil hindi siya isang halimaw na tulad niya. Sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya ang kanilang guro, si Lee, na naroroon para hanapin si Sohong. Sinabi ni Lee kay Sohong ang tungkol sa martial examination at ang kailangang magbayad ng 30,000 yuan para magparehistro na may deadline sa susunod na Lunes. Kinakabahang tinanong ni Sohong ang guro kung maaari siyang bigyan ng ilang araw pa. At inamin ng lalaki na alam niya ang lahat ng paghihirap ni Sohong. Alam niyang gipit ang kanyang pamilya, ngunit wala siyang magagawa para tumulong dahil ang mga patakaran ay patakaran. Matapos umalis ang guro, nagpatuloy sa pagsasanay si Sohong, at di nagtagal, siya na lang ang natira sa silid. Naiwan siyang nag-iisip tungkol sa kanyang buhay hanggang ngayon. Naalala niya kung paano namatay ang kanyang mga magulang noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, at ito ay dahil sa isang sakuna ng mababangis na hayop. Mula noon, si Sohong ay nakatira na kasama ang kanyang tiya at tiyo. Tila, matapos nilang matuklasan ang kanyang talento sa martial arts, nagpasya silang suportahan ang kanyang pagsasanay sa lahat ng mayroon sila dahil ang panahong ito ay nagbibigay sa mga martial practitioner ng sapat na pera para mamuhay ng pinakamagandang buhay. Dismayado si Sohong na ginagawa niya ang lahat para maging magaling sa martial arts, ngunit lalo lang niyang pinapalala ang mga bagay. Kinagabihan, dumating si Sohong sa pinto ng bahay at narinig ang kanyang tiyo at tiya na nag-uusap tungkol sa kung gaano kahirap ang mga bagay. Tila, malapit ng bayaran ang upa, ngunit handa silang ipagpaliban ang bayad para lang mabayaran ang registration fee ni Sohang. Naniniwala sila na si Sohang ay isang napakagaling na talento, kaya hindi nila siya maaaring pigilan. Lumalabas na ang kanyang tiya ay mayroon pang sakit na walang lunas, ngunit handa siyang itigil ang pag-inom ng kanyang gamot para makatipid sila ng malaking pera. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang tiyo, sinasabihan ang kanyang asawa na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot habang kumukuha siya ng isa pang trabaho para suportahan ang pamilya. Nang marinig ang lahat ng ito, halos mapaiyak si Sohong, ngunit nagawa niyang kontrolin ang sarili, at masaya siyang pumasok sa bahay na parang hindi niya narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Pinagalitan siya ni Izanit dahil sa pagsasanay hanggang gabi, sa paniniwalang pagod na siya. Nag-alok si Sohong na tumulong sa gawain nila, ngunit tumanggi sila, iminumungkahi na magpahinga muna siya. Habang nakahiga sa kanyang kama, nagpasya si Sohong na kailangan niyang simulan ang pag-aayos ng mga bagay ng mag-isa dahil malaki na ang isinakripisyo ng kanyang mga tagapag-alaga para sa kanya. Dahil naghahanap siya ng paraan para kumita ng malaking pera, naisip niya na may isang lugar lang siyang maaaring puntahan bilang isang martial cultivator. Kalaunan, nagtungo si Sohong sa Martial Apprentice Arena Defense Challenge, na isang underground fighting arena.
Nagsusuot si Sohong ng maskara ng Minotaur sa kanyang ulo para itago ang kanyang pagkakakilanlan, at sinabi ng host kay Sohong na ang kailangan lang niyang gawin ay manalo ng 4 na magkakasunod na laban para maiuwi ang 60,000 won. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang matalo dahil kung matalo siya kahit isang beses, wala siyang makukuha. Hindi gaanong natuwa ang mga manonood sa presensya ni Sohong dahil ito ang unang beses na narinig nila ang tungkol sa kanya o nakita man lang siya. Pinagtawanan nila siya, sinasabing naglalaro siya sa kanyang buhay dahil ang underground arena ay hindi lugar para sa mga baguhan maliban kung naghahanap siya ng kamatayan. Nang makitang nababagot ang mga manonood sa kanyang presensya, hinimok ng babaeng hostess si Sohong na pasiglahin ang mga tao. Talagang bago si Sohong sa mga ganitong bagay at tinanong niya ang hostess kung paano niya ito gagawin. Binigyan niya siya ng mga ideya tulad ng pang-aasar sa mga manonood o kahit nalaitin sila. Sinunod ni Sohong ang kanyang payo at sumigaw, sinasabi sa mga manonood na siya ay hindi matatalo habang tinatawag ang kanyang mga kalaban na mga mahihina. Lalo lang nitong pinalala ang mga bagay para sa kanya dahil agad na inisip ng mga manonood na siya ay mayabang. Agad na lumipat ang suporta ng mga manonood sa kanyang kalaban, sinasabing durugin si Sohong. Sa wakas ay naintindihan ni Sohong kung bakit ito ay isang underground arena dahil ang hangaring pumatay ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil ito ang tanging paraan para kumita siya ng pera para sa matrikula, ngunit maaari lang siyang umasa na dadalhin siya ng kanyang Vajra Fist sa ilang panalo. Sinuri ni Sohong ang kanyang kalaban at napagtanto na madali lang siyang kalaban. Ang lalaki ang unang kumilos, lumundag patungo kay Sohong na may suntok, ngunit madali siyang sinagot ni Sohong sa pamamagitan ng pag-umpog ng kanyang ulo sa sahig, na madaling nagpatumba sa kanya. Itinaas ni Sohong ang kanyang kamay sa tuwa, ngunit hindi gaanong natuwa ang mga manonood sa kanyang ipinakita. Sa isang iglap, umakyat ang susunod na kalaban sa entablado, at tiniyak niya kay Sohong na bubugbugin niya ito dahil sinuwerte lang siyang matalo ang unang kalaban. Sa mabilis na pagsusuri, napagtanto ni Sohong na ang lalaki ay medyo magaling at sinenyasan niya itong sumugod sa kanya. Lumundag ang lalaki patungo kay Sohong na may kamao, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ni Sohong sa gitna ng sarili niyang suntok. Dahil dito, nalaman ni Sohong na maaaring magaling ang lalaki, ngunit mas mahina siya sa lakas kumpara sa kanya. Iniwan ng lalaki ang kanyang sarili na walang depensa pagkatapos ng isang atake, at nagawa itong samantalahin ni Sohong na sinipa ang baywang ng lalaki para patilapon siya. Tumilapon ang lalaki sa pader at agad na nawalan ng malay, na sa huli ay nagbigay kay Sohong ng 2 magkasunod na panalo. Samantala, pinapanood ng namamahala ang buong pangyayari mula sa kanyang opisina, at nagulat siya sa galing ni Sohong, kahit na hindi pa siya isang quasi-martial practitioner. Bago pa man nila malaman, nalampasan na ni Sohong ang kanyang ikatlong kalaban na may isang laban na lang ang pagitan sa kanya at sa 60,000. Sinabi ng lalaki na si Sohong ay perpektong kapareha para sa mga lutong laban, at ang kanyang tauhan, na nakasuot ng maskara ng Zoro, ay nag-alok na puntahan at i-recruit si Sohong. Sinabi ng lalaki kay Mr. Fox na huwag ibunyag ang katotohanang umangat na siya bilang isang tunay na martial practitioner. Samantala, nakikita na ni Sohong ang kanyang sarili na hawak ang 60,000 won sa kanyang mga kamay dahil naniniwala siyang kaya niyang talunin ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang minute supply level na Vajra Fist. Sakto namang pumasok sa arena ang Zoro, na kilala ng mga manonood bilang White Fox, at lahat ay namangha. Hindi sila gaanong humanga sa pakikilahok ni White Fox dahil alam nilang napakalakas niya. Nang marinig ni Sohong na ang lalaki ay isang quasi-martial practitioner, napagtanto niyang magiging mahirap na laban ito, ngunit hindi siya handang matalo. Nakita ni White Fox ang pagkabalisa sa kanyang mukha, at hinikayat siyang kumalma, tinitiyak sa kanya na dahan-dahan lang ang gagawin niya sa kanya. Sinimulan na ng referee ang laban, at dahil nararamdaman ni Sohong na mas mahina siya kay White Fox, nagpasya siyang ibigay ang lahat mula sa simula. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa gitna, at ang lakas mula sa suntok ay agad na nagsabi kay Sohong na mali siya. Napagtanto niyang si White Fox ay hindi isang quasi-martial practitioner, kundi isang tunay na martial practitioner na sadyang pinigilan ang kanyang vital blood energy. Tumulo ang pawis sa kanyang katawan, at bago pa man niya malaman kung ano ang nangyayari, sinuntok siya ni White Fox sa malayo gamit ang kanyang Thunder Rush Fist technique, na isang triple resonance Thunder Rush Fist. Bumagsak si Sohong sa lupa habang sinisira ng mga atake ang kanyang katawan. Namangha ang mga manonood nang makita ito, at inisip nilang tapos na si Sohong. Nagpatuloy ang laban at napilitan si Sohong na manatiling depensibo. Patuloy na inaasar ni White Fox si Sohong, sinasabing ipakita ang kanyang tunay na sarili dahil mukha siyang mahina. Si Sohong naman ay hindi man lang makagalaw mula sa kanyang kinaroroonan at alam niyang tiyak na mamamatay siya kung magpapatuloy ito. Naghahanap siya ng pagkakataon nang biglang sinuntok ni White Fox ang kanyang mukha na nagpatilapon sa kanya sa malayo. Bumagsak si Sohong sa lupa na wasak ang mukha at napagtantong unti-unti siyang nawawalan ng malay.
Ipinatong ni White Fox ang kanyang binti sa kanya, sinasabing kung magpapatuloy ito, hindi niya makukuha ang ipinangakong premyo. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang alok para sa kanya. Sinabihan niya itong sumali sa kanila at magsimulang magpatalo sa mga laban para sa kanila habang kinukuha ang buong premyo ng laban. Buong kumpiyansang sinabi ni So-hong kay White Fox na hindi siya interesado sa isang bagay na walang kahihiyan. Nagbago ang tono at ekspresyon ni White Fox habang sinasabi kay So-hong na pag-isipang muli ang kanyang desisyon dahil hindi niya sila matatanggihan. Gayunpaman, sinabi ni So-hong sa kanila na dapat silang mahiya dahil tinatawag nilang martial practitioner ang kanilang sarili sa kabila ng mga basurang kalokohan na ginagawa nila. Dahil hindi tatanggapin ni So-hong ang kanyang alok, sinabi ni White Fox sa kanya na gagawin niya itong inutil para hindi na siya makapag-ensayo muli ng martial arts. Sumipa si White Fox kay So-hong, ngunit sa sandaling napagtanto ni So-hong ang bigat ng sinabi ni White Fox, kinuha niya ang kanyang lakas at iniwasan ang atake. Tumayo siya muli na may matinding determinasyon na hindi siya maaaring mabigo. Nagulat si White Fox na nakatayo pa rin si So-hong kahit na tinanggap niya ang buong lakas ng kanyang Thunder Rush Fist. Lingid sa kanyang kaalaman, si So-hong ay itinutulak ng kagustuhang maging isang martial practitioner upang mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Saglit niyang isinaalang-alang ang alok ni White Fox, ngunit agad niya itong ibinasura dahil hindi siya ang tipo ng tao na tatanggap ng ganoong klaseng basurang alok para itayo ang kanyang kinabukasan. Biglang may lumitaw na status window sa kanyang harapan, at tinanong siya ng system kung ano ang handa niyang ibigay para sa kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, sumagot si So-hong na ibibigay niya ang lahat. Isang napakalakas na aura ang pumalibot sa kanyang katawan, at bigla niyang natagpuan ang sarili sa isang kakaibang lugar. Mayroong isang higanting gintong figura sa kanyang harapan na nagsabi kay So-hong na bibigyan niya siya ng pagkakataon. Biglang lumitaw ang isang gintong status window sa harap ni So-hong, na nagpapakita ng mga stats at teknik ni So-hong. Nagtaka si So-hong kung isa itong touchscreen, ngunit agad niyang nakumpirma na ito nga sa isang dampilang ng kanyang kamay. Tiningnan niya ang seksyon ng mga gawain kung saan nakita niya ang isang gawain na pinangalan ng landas ng arena. Inaasahang paghusayan niya ang kanyang martial arts sa espasyong iyon at pagkatapos ay bumalik sa labas para harapin si White Fox. Dahil ito ang newbie tutorial, ipinaalam sa kanya na walang gantimpala para dito. Nag-iisip si So-hong kung tungkol saan ang gawain nang biglang lumitaw ang kanyang clone sa likuran niya at sumuntok sa kanyang ulo. Halos naiwasan ito ni So-hong at napagtanto niyang ginagamit ng kanyang clone ang parehong skill na tulad niya. Sa katunayan, ang skill ng kanyang clone ay tila mas pino pa kaysa sa kanya, na halos isang textbook standard lang. Dahil nakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban at isang halimbawa na matututunan, nagpa siya si So-hong na ibuhos ang lahat dito. Sinugod ni So ang kanyang clone, ngunit madaling naiwasan ng clone ang kanyang atake, bago ito gumanti ng isang counter-attack na nagpaatras kay So-hong. Biglang, napagtanto ni So-hong na ang progreso sa kanyang teknike ay tumaas sa 0%, at ito ay 7% bago magsimula ang laban. Dito napagtanto ni So-hong ang simpleng katotohanan na matutulungan siya ng kanyang clone na mas mabilis na ma-master ang kanyang teknike. Sumugod si So-hong sa kanya, at nagsimula silang magpalitan ng suntok kung saan bawat isa ay nagpapataas ng mastery ng teknike. Bago niya namalayan, na-master na niya ang maraming teknike sa pagsasanay lang kasama ang kanyang clone at pagtanggap ng bugbog mula sa kanyang sarili. Pagkatapos ng isang mahirap na sesyon, sa wakas ay nakatanggap siya ng isang mensahe ng pagbati mula sa system na nagsasabing natapos na niya ang gawain. Tinanong siya kung gusto niyang bumalik sa realidad at sumagot siya ng pabalik sa realidad. Naniniwala si White Fox na naglalaro lang si So-hong sa pag-arte ng cool at misteryoso. Sumugod siya patungo kay So-hong, nagpakawala ng suntok sa mukha nito, ngunit ang nasalo lang niya ay ang afterimage ni So-hong. Madaling naiwasan ni So-hong ang atake ng lalaki habang sinasabi sa kanya na masyado siyang mabagal. Ang sumunod na nalaman ni White Fox ay isang suntok na papunta sa kanyang mukha, na bumasag sa kanyang maskara, habang binabago ang ayos ng mga buto sa kanyang mukha. Isang suntok lang mula kay So-hong ay nagpatumba kay White Fox sa sahig habang ang mga manonood ay lubos na nabaliw dito. Pagkatapos ay lumingon si So-hong sa hostess at tinanong kung kailan niya makukuha ang kanyang pera dahil nanalo na siya sa ika-4 na laban. Lubos na nagulat ang babae sa kanyang nasaksihan, at nagtagal siya bago i-anunsyo si So-hong bilang panalo, habang isinisiwalat na bibigyan siya ng 60,000 yuan na gantimpala. Ang may-ari ng establishmento ay humanga sa kanyang nasaksihan, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka kung paano na-master ng isang martial apprentice ang Vajra Fist technique. Pagkatapos ay sinabihan ng lalaki ang dalawa sa kanyang mga tauhan na sundan si So-hong upang malaman nila kung sino siya. Habang pauwi, mabilis na napansin ni So-hong na sinusundan siya, at hindi siya nagsayang ng oras sa pagsasagawa ng isang taktika na nagligaw sa mga sumusunod sa kanya. Nagtataka sila kung saan siya naglaho, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakabitin siya sa itaas mismo nila.
Makalipas ang 1 oras, umuwi si Sohong, at ibinigay niya sa kanyang mga tagapag-alaga ang perang kinita niya. Nagulat sila nang makita ito, at tinanong nila kung saan niya nakuha ang pera. Nagsinungaling si Sohong na kinita niya ang pera sa pagiging sparring partner sa dojo kung saan siya nagtatrabaho. Idinagdag niya na nagpasya silang sponsor ang kanyang pagsasanay dahil sa kanyang talento, at nagulat ang tiyuhin nang marinig ito dahil minsan siyang nagreklamo tungkol sa pagiging kuripot ng dojo. Pinakalma ni Sohong ang dalawa, tinatanong kung hindi ba sila nagtitiwala sa kanya. Agad na natauhan ng dalawa, sumang-ayon na hindi kailanman magsisinungaling sa kanila ang kanilang pamangkin. Nang gabing iyon, pumunta si Sohong sa bubong upang pag-isipan kung gaano kaganda ang araw na lumipas. Naayos na niya ang pagpaparehistro para sa martial examination at maging ang kanyang upa. Sa katunayan, nabayaran na rin ang ilang bahagi ng mga gastusin sa gamot ng kanyang tiyahin. Nagagalak si Sohong na nagawa niyang gawing kaligtasan ang panganib salamat sa system, ngunit napagtanto niya na bukod sa mga technique level, hindi nagbago ang ibang mga value. Napansin niya na mayroong tinatawag na martial Dao value, ngunit hindi niya alam kung para saan ito. Sinasabi sa kanya ng system na ang pagtalo sa isang kalaban na mas mataas sa kanyang level ay magbibigay sa kanya ng 67 martial Dao value points, at ito ay maaaring gamitin upang mapataas ang vital blood at martial techniques, kaya dapat niya itong gamitin ng matalino. Nagpasya si Sohong na subukan ito kaagad, at tinaasan niya ang kanyang vital blood, na agad na nagpakita sa kanyang katawan. Tumalo ng kanyang vital blood sa 70 marka, at napagtanto niyang naabot na niya ang quasi-martial practitioner level. Nagpasya siyang idagdag ang lahat ng kanyang puntos sa vital blood, at agad niyang napansin ang pagtaas ng kanyang pisikal na lakas habang halos lahat ng kanyang mga pinsala ay ganap na ring gumaling. Dahil nakakaramdam siya ng napakalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, naisip niya na ang pinakamainam na paraan ay maghanap ng magandang lugar para subukan ito. Nagpasya siyang pumunta sa martial training ground ng eskwelahan kung saan mayroong combat power tester. Ilang sandali pa, dumating siya sa martial training field ng Star City No. 1 High School kung saan naroroon ang aparato. Lumalabas na isa itong Tier 1 combat tester, at nagpasya siyang gamitin ang 70% ng lakas ng kanyang suntok para subukan ito. Huminga siya ng malalim bago suntukin ang aparato, at sa kanyang pagkadismaya, nasira niya ito. Alam ni Sohong na patay siya kapag nalaman nilang siya ang sumira sa makina. Kasabay nito, naisip na lang niya nasira ang makina, kaya madali itong nasira. Bigla, may narinig siyang paparating sa kanyang direksyon, at ito ay dahil narinig nila ang ingay mula sa tester. Ito pala ang prinsipal, at halos masiraan ng bait ang matanda nang mapagtanto niyang wasak na ang tester ng eskwelahan. Agad niyang naisip na gawa ito ng dalawang henyo ng eskwelahan, sina Chen Shan at Li Tu. Nagpasya ang prinsipal na turuan ng leksyon ang dalawa pagbalik ng klase. Kalaunan, nagtipon ang mga estudyante sa yewen ng eskwelahan, at napansin ni Sohong na bugbog sarado si Chen Shan. Tinanong niya ang kanyang kaibigan kung ano ang nangyari, at sinabi nito kay Sohong na binugbog si Chen Shan dahil sinira niya ang field tester kagabi. Wala man lang masabi si Sohong dito dahil napagtanto niyang sinigurado ng matanda na si Chen Shan ang masisi. Sakto namang dumating ang prinsipal, at sinigawan niya ang mga estudyante na manahimik. Sinasabing inimbitahan niya ang isa sa kanyang mga kasama sa armas na isang Tier 3 martial practitioner. Sa madaling salita, naroon siya para turuan ang lahat ng isang C-rank martial art, ang Thunder Rush Fist. Humanga ang mga estudyante dito dahil ito ang unang beses na makakakita sila ng isang Tier 3 martial practitioner. Tila, ang mga dojo sa labas ay karaniwang naniningil ng daan-daang libo para sa pagtuturo ng C-rank martial arts, ngunit malapit na nilang makuha ito ng libre sa eskwelahan. Si Sohong naman, naaalala na ito ang parehong teknike na ginamit ni White Fox sa kanilang laban. Inaamin ni Sohong na medyo malakas ito dahil isa itong triple resonance punch. Dahil baka minsan lang dumating ang pagkakataon, plano ni Sohong na sulitin ito. Pagkatapos ay sinabi ng trainer sa mga estudyante na mag-focus dahil 0 beses lang niyang ipapakita ang skill mula simula hanggang dulo. Ipinaalam niya sa kanila na nakasalalay sa kanila kung gaano karami ang matututunan nila tungkol dito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ng trainer ang demonstrasyon, at nagpakawala siya ng isang suntok habang ipinapaliwanag na ang Thunder Rush ay may ilang antas. Sa madaling salita, bawat suntok ay gumagawa ng isang malakas na dagundong, at sa Mastery, gumagawa ito ng 3 resonances. Sa Minute Supplety, gumagawa ito ng 5 resonances, at sa Greater Mastery, gumagawa ito ng 7, na siyang kasalukuyang antas ng trainer. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila na kung maperpekto ang teknike, maaari itong gumawa ng 9 na resonances. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na huwag magmadali dahil kahit na beginner level lang ang maabot nila sa araw na yon, sapat na yon. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng trainer na sundan ang kanyang halimbawa habang sinisimulan niya ang pangalawang demonstrasyon. Makalipas ang ilang oras, pagod na ang mga estudyante, at wala pa ni isa man sa kanila ang nakakakuha nito.
Nakakagulat, wala na si Sohong sa hall, at nagtataka ang kanyang kaibigan kung saan siya nagpunta. Ilang sandali pa, naabot ni Chen Shan ang beginner level, at siya lang ang nag-iisang nakagawa nito sa mga estudyante. Ito ay lalong nagpapatunay sa kanyang katayuan bilang henyo ng eskwelahan. Tuwang-tuwang sinabi ng principal sa trainer na si Chen Shan ang henyo ng eskwelahan, at tinanong niya kung interesado siyang bigyan ito ng ilang gabay. Gayunpaman, dismayado ang trainer sa tinutukoy ng principal bilang henyo sa kanyang klase. Sinabi niya sa lalaki na si Chen Shan ay pangkaraniwan lang sa pinakamagaling. Habang naglalakad patungo sa pasukan ng eskwelahan, sinabi ng trainer sa principal, si Lee, na basura ang kanyang mga estudyante, at sa madaling salita ay sinayang lang niya ang kanyang biyahe. Sinabi ni Lee sa trainer na dapat siyang matuwa na nakahanap siya ng kahit isang estudyante na umabot sa beginner level dahil halos imposible makahanap ng isang top-tier genius. Pagkatapos ay sinabi ng trainer sa matanda na mahirap ang martial cultivation, na nangangahulugang napakahalaga ng talento. Sumang-ayon ang principal na ang pag-asa lamang sa pagsisikap ng walang tadhana ay halos imposible. Bigla, nakakita sila ng isang estudyanteng nagsasanay sa field ng eskwelahan, at ang estudyanteng ito ay si Sohong pala, ngunit nakatalikod siya sa kanila, kaya hindi nila siya nakilala. Sa kanilang harapan, nagawang gamitin ni Sohong ang 7 Resonance Thunder Rush Fist na ikinagulat nila. Tinanong ng trainer si Lee tungkol kay Sohong, ngunit hindi niya alam na mayroon siyang ganoong katalentadong estudyante sa kanyang eskwelahan. Lalo silang nagulat nang mapagtanto nilang naabot na ni Sohong ang Greater Mastery sa ipinakita lang sa kanila ng trainer ilang oras lang ang nakalipas. Sakto namang napansin ni Lee na nakatayo lang ang trainer na parabang may sinusubukang intindihin. Tinanong siya ni Lee kung ano ang problema, ngunit biglang sinabi ng trainer sa principal na sa wakas ay naintindihan na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuyom niya ang kanyang kamao at sumuntok para i-activate ang 8 resonances na ikinagulat ni Lee. Hindi makapaniwala si Lee na nag-breakthrough ang trainer doon mismo, at isiniwalat ng lalaki na ang panonood kay Sohong ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Inamin niya na baka hindi siya kailanman nag-breakthrough kung hindi dahil sa kanya. Gayunpaman, iminungkahi niya na huwag na nilang pansinin ang lahat ng nakakainip na usapan at alamin na lang kung sino ang estudyante. Nagmadali silang pumasok sa field, ngunit sa kanilang pagkagulat, naglaho na si Sohang. Habang papalayo siya sa eskwelahan, ipinahayag ni Sohong ang kanyang pagkagulat sa kung gaano kapagod mag-cultivate ng isang C-rank technique. Dahil naabot na ng kanyang Thunder Rush Fist ang perfection, naisip niya na kailangan niyang humanap ng paraan para kumita ng martial Dao value upang mag-breakthrough sa martial practitioner sa lalong madaling panahon. Nag-isip siya kung makakakuha ba siya ng puntos kung makikipag-spar siya sa isang tao sa halip na isugal ang kanyang buhay sa isang sitwasyong buhay o kamatayan. Kalaunan, dumating si Sohong sa Thunder Dojo kung saan siya nagtatrabaho ng part-time. Pagpasok sa dojo, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung bakit siya naroroon sa araw na iyon, at sumagot si Sohong na naroon lang siya para magsanay. Samantala, isang estudyanteng may lilang buhok ang abala sa pakikipagtalo sa isa pang estudyante. Tinanong ni Sohong ang kanyang kaibigan kung ano ang problema, at isiniwalat niya na ang bagong instructor ay guro ng lalaking may lilang buhok. Sa madaling salita, medyo malakas ang instructor, ngunit minamaliit niya ang mga karaniwang tao na parabang hindi sila mga tao. Ang may lilang buhok ay si Leon, at medyo malakas din siya. Bubugbugin na sana ni Leon ang estudyanteng kaaway niya nang hawakan ni Sohong ang braso niya, sinasabing kumalma lang. Galit na galit si Leon dahil hinawakan siya ng isang ordinaryong lalaki, at gusto niyang malaman kung sino ito. Sa katunayan, hinamon niya si Sohong na labanan siya sa arena kung sa tingin nito ay magaling siya. Hindi nag-atubili si Sohong na tanggapin ang hamon, pero pumasok ang instructor sa tamang oras para sirain ang lahat. Sinabihan niya silang maghanda para sa klase, at inasar nila yan si Sohong, sinasabing sinwerte lang daw ito. Pagkatapos ay sinabi ng instructor na ito na ang huling araw niya sa pagtuturo ng Furious Sea Spear Art sa mga estudyante, na isang beses lang niyang i-demonstrate, tulad ng lagi niyang ginagawa. Sa loob-loob niya, hindi inaasahan ng instructor na may matututo sa kanila dahil naniniwala siyang lahat sila ay basura. Ginawa ng instructor ang ipinangako niya, at i-demonstrate niya ang galaw ng isang beses lang, pero nagawang itatak ni Suo ang lahat sa kanyang memorya. Umalis ang instructor, sinasabi sa mga estudyante na bahala na sila, pero sinigawan nila siya, sinasabing isang beses lang niyang ipinakita ito. Habang lahat sila ay nagtatalo at nagpoprotesta, sinubukan ni Sohong ang kakaisok lang sa kanyang utak. Sa gulat ng lahat, nakuha ito ni Sohong ng napakahusay, na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Nagsimulang maniwala ang mga estudyante na talagang tanga sila, kaya hindi nila ito matutunan. Sakto namang pumasok ulit si Leon sa silid dahil naririnig niya ang kasiglahan ng mga estudyante mula sa kabilang kwarto. Nagulat siyang makita na natutunan talaga ni Sohang ang teknike, at nagpasya siyang subukan ang lalim ng lalaki kung isa nga itong henyo. Tinawag ni Leon ang atensyon ni Sohong, sinasabing gusto niyang bigyan ito ng ilang payo sa spear art.
Pumayag dito si Suhong, at ito'y labis na ikinabahala ng kaibigan ni Suhong. Sinabi niya kay Suhong na kahit mayabang si Lian, malakas talaga ito. Sinabi naman ni Suo sa kanyang kaibigan na huwag mag-alala sa kanya, at itinutok ni Suhong ang kanyang sibat kay Lian, na inaasar ito. Galit na galit si Lian sa kayabangan ni Suhong, at sumugod siya dito gamit ang kanyang teknike. Ngunit sinalubong siya ni Suhong sa gitna gamit din ang isang magandang teknike. Naiwang gulat si Lian habang iniisip kung paano napaunlad ni Suhong ang kanyang teknike sa Mastery Realm ng napakabilis kahit hindi siya isang martial practitioner. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-atake sa isa't isa. Pumasok si Suhong sa flow state habang kumikinang ang kanyang mga mata, at sa huli ay hinampas niya ang sibat ni Leon palabas sa kamay nito. Agad siyang inimpormahan ng system na nabigyan siya ng 35 puntos dahil tinalo niya ang isang kalaban na mas mataas sa kanyang level. Natuwa si Suhong na makita ito dahil ito ay tulad ng kanyang inaasahan. Dahil ang normal na sparring ay maaaring magbigay sa kanya ng puntos, naisip niya na magpapatuloy na lang siyang makipag-sparring sa mas maraming tao. Si Lian naman ay nakaluhod at nagtataka kung paano siya natalo ng isang taong pinaniniwalaan niyang basura. Ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo at tumayo siya at sumugod kay Suhong ng may suntok. Ngunit pumasok ang instructor sa tamang oras para pigilan ang laban. Nilapitan ng instructor si Leon at sinampal sa mukha, sinasabing hindi niya ganap na matatawag ang sarili na isang martial practitioner kung hindi niya kayang harapin ang kabiguan. Hindi makapaniwala si Lian na napagalitan siya ng kanyang master dahil kay Suhong. Sa loob-loob niya, naku-curious ang instructor kung paano naabot ni Suhong ang mastery sa pamamagitan lang ng panonood sa kanyang demonstration ng isang beses. Alam ng lalaki na kahit ang mga henyo sa kabisera ay mahihirapan gawin ang ginawa ni Suhong. Alam niyang talentado si Leon pero masyado itong mayabang. At naniniwala siyang ang pagpapakumbaba sa kanya ni Suhong ay magtuturo sa kanya ng leksyon. Hinawakan ng instructor ang ulo ni Leon at pinilit siyang yumuko kay Suhong. Humingi rin ng tawad ang instructor kay Suhong, sinasabing kasalanan niya na hindi niya naturuan ng maayos si Lian. Hindi makapaniwala si Suhong sa bilis ng pagbabago ng tono ng instructor. Nang gabing iyon, umuwi si Suhong, at habang nasa daan, tiningnan niya ang mga gantimpalang nakuha niya salamat sa siye at mga turo. Kahit pagod siya, nagpapasalamat siya sa mga gantimpala. Naalala niya na malapit na ang school exam sa loob ng ilang araw, at ang mga estudyanteng may pera ay naghanda ng mga high-grade alloy na sandata, na nangangahulugang kailangan din niyang maghanda ng sarili niyang sandata. Dahil komportable ang sibat na ginamit niya, nagpasya siyang manatili sa mga sibat, at napagtanto niyang kailangan niyang bumili ng isang alloy na sibat. Gayunpaman, kakaunti lang ang pera niya, na hindi pa sapat para sa gamutan ng kanyang tita, lalo na para sa pagbili ng sibat. Nagsimula siyang mag-isip kung may iba pang paraan para kumita ng pera, at sakto, napansin niya na may isang mahalagang balita na ipinapakita sa screen. Lumalabas na nagre-recruit ang City Lord ng mga martial practitioner dahil sa dumaraming bilang ng mga ferocious beast. Agad na isinama ni Suhong ito sa kanyang mga plano. Ilang sandali pa, dumating siya sa bahay, at agad siyang tumulong sa gawain ng kanyang tita. Tumulong siyang maglagay ng mga massage plaster sa likod ng kanyang tito, habang sinasabi na huwag nang magpakapagod dahil kaya na niyang kumita para sa pamilya. Inamin ng kanyang tito na maganda sana yon, ngunit sa tingin niya ay hindi siya maaaring umupo lang ng walang ginagawa. Sinabi ng kanyang tito na huwag mag-alala dahil kumikita lang siya ng kaunti para sa pang-araw-araw na gastusin, kaya hindi niya pipilitin ang sarili. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ng tita ni Suhong na kakailanganin niya ng maraming pera para sa kanyang martial arts training sa hinaharap, kaya gusto nilang mag-ipon para sa kanya hanggat kaya nila. Agad na naisip ni Suhong na hindi titigil sa pagtatrabaho ang kanyang tito at tita dahil sanay na sila sa mahirap na buhay, na nangangahulugang ang tanging solusyon ay kumita ng napakalaking pera para masigurado sa kanila na hindi na nila kailangang mag-alala na magpakamatay sa trabaho. Ito ang lalong nagpatibay sa kanyang desisyon na kumita mula sa pangangaso ng mga ferocious beast. Gayunpaman, alam niyang mapanganib ang kagubatan, at para maging ligtas, naisip niyang kailangan niyang palakasin ang sarili hanggat maaari. Nagpasya siyang ilagay lahat ng kanyang martial Dao points sa Vital Blood. Matapos idagdag ang lahat ng puntos niya, tumaas ang kanyang Vital Blood level sa 75.2 na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang martial practitioner. Matapos ang 2 buong araw ng matinding pagsisikap, nagawa ni Suhong na gawing perpekto ang lahat ng kanyang martial techniques. Dahil kumpleto na ang kanyang mga paghahanda, naisip niyang oras na para umalis ng lungsod upang manghuli ng mga beast. Noong Sabado, nagtungo si Suhong sa base ng mga martial practitioner ng Star City. At dahil ito ang unang beses niyang pumunta doon, nagulat siya sa layo nito. Pagpasok sa base, napagtanto niya na puno ito ng mga martial practitioner na hindi mo makikita araw-araw. Kumuha si Suhong ng isang manual kung saan nalaman niya ang mga puntos na ibinibigay sa bawat talunang ferocious beast mula sa Tier 1 early stage hanggang sa late stage.
Lumalabas na pagkatapos pumatay ng isang ferocious beast, kailangang putulin ang kaliwang tenga nito bilang patunay o hindi bibilangin ang pagpatay. Nagmamasid siya sa paligid nang mapansin niya ang isang grupo na pumapasok sa base. Ang malaking lalaki sa kanila ay may dalang malaking bag sa likod, na halatang puno ng mga kaliwang tenga. Nakuha ng pagdating ng grupo ang atensyon ng lahat, at ang nangunguna sa grupo ay isang lalaking blonde ang buhok, si Ye. Napansin ni Sohong ang kakaiba sa kanyang aura at kasuotan, na nagpaniwala sa kanya na si Ye ay ang White Fox mula sa underground arena. Lumalabas na hindi talaga gusto ng mga practitioner si Ye, at karamihan sa kanila ay bubugbugin siya kung hindi lang base manager ang kanyang tito. Napansin agad ni Ye si Sohong na nakatayo sa malayo at nagkatinginan sila. Agad na naisip ni Sohong na kailangan niyang mag-alala sa mga tao habang nag-aalala rin sa mga beast. Matapos niyang ayusin ang kanyang mga gawain, sinabi ni Sohong sa opisyal na aalis siyang mag-isa. At naniniwala ang opisyal na mamamatay lang si Sohong sa kabubatan dahil sinusubukan niyang patunayan na matapang siya. Sa kanyang pagpasok sa kakahuyan, nagpa siya si Sohong na bumalik na may dalang isang bag na puno ng mga tenga ng halimaw. Pagkaraan ng 2 oras, naiinis na si Sohong dahil naglakad-lakad siya nang hindi nakakakita ng kahit isang beast. Dahil wala siyang swerte sa paglalakad sa paligid, nagpa siya siyang pumasok ng mas malalim sa gubat. Hindi pa man siya nakakalayo ay nakasagupan na niya ang isang Phantom Moon Wolf, na isang Tier 1 early stage na ferocious beast. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ito sa personal, at hindi na nag-aksaya ng panahon ang beast at lumundag patungo sa kanya na may malinaw na intensyong pagpira-pirasuhin siya. Habang walang inat na sumusugod ang beast, sinalubong ito ni Sohong sa gitna ng isang malakas na suntok na nagpatalsik dito sa puno. Sa isang suntok lang mula kay Sohong, pinadala ang halimaw sa kabilang buhay. Kahit nanginginig siya, hindi maiwasan ni Sohong na aminin na ito ay isang kapanapanabik na karanasan, higit pa sa kanyang inaasahan. Napagtanto niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya niyang pumatay ng isang Tier 1 early stage na ferocious beast sa isang dalaw, na nag-iwan sa kanya ng pag-iisip kung paano niya haharapin ang isang Tier 1 mid-stage. Samantala, sinusundan siya ng isa pang halimaw na nagmamasid mula sa kalaliman ng kakahuyan. Bigla, gumalaw ang halimaw, at lumabas na ito ay isang furious black bear, na isang Tier 1 mid-stage na ferocious beast. Lumundag ito patungo kay Sohong na naglalayong sorpresahin siya, ngunit madali rin itong natalo ni Sohong. Dahil dito, napagtanto ni Sohong na hindi siya nasa anumang panganib hanggat hindi siya makakatagpo ng mga Tier 2 na ferocious beast. Pinutol ni Sohong ang tenga ng oso, at mumiti siya dahil nakakuha na siya ng 3,000 bounty. Sakto namang sinabi sa kanya ng system na mayroon na siyang sapat na martial Dao points para mag-breakthrough at maging isang martial practitioner. Bigla, nakaramdam siya ng isang napakalakas na presensya sa di kalayuan na nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil dito, nagtaka si Sohong kung anong uri ng beast ang maaaring maglabas ng ganoong nakakatakot na presensya. Nagpa siya siyang tingnan ito at sumugod siya patungo sa pinanggagalingan ng aura. Pagsapit niya doon, natagpuan niya ang isang grupo ng mga martial practitioner na pinipira-piraso ng isang nakakatakot na Black Jade Giant Python na isang Tier 1 late stage na ferocious beast. Sinubukan ng isa sa mga martial practitioner na harangan ang ahas gamit ang kanyang kalasad, ngunit hinampas siya sa isang bato na tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Bago pa niya mamalayan, napagtanto niyang nakatutok na sa kanya ang ahas. Sumugod sa kanya ang ahas, napilit siyang patalon ng paatras. Gayunpaman, napakabilis ng ahas kaya't nagawa nitong lumapit kaagad, na tumama sa kanya at naging sanhi ng pag-ubo ng dugo ni Sohong. Pinunasan ni Sohong ang dugo sa kanyang bibig, at kinuha niya ang sibat ng isa sa mga patay na practitioner, sinasabi sa yumaong kasama na hihiramin niya ang kanyang sibat. Pagkatapos ay tumayo si Sohong nang walang takot sa harap ng ahas, ngunit lalo lang nitong ikinagalit ang ahas. Hinabol ng ahas si Sohong ng may kabangisan, napilit si Sohong na tumakbo. Sa madaling salita, ang pagtalo sa ganitong uri ng halimaw ay mangangailangan ng isang grupo ng mga martial practitioner na nagtutulungan. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang martial techniques ay umabot na sa perpeksyon, at madali niyang mapapatay ang isang Tier 1 mid-stage na furious black bear, kaya naniniwala siyang may pagkakataon siya laban sa sawa. Ginamit ni Sohong ang kanyang movement techniques para makalamang sa ahas bago ito tamaan ng kanyang spear art. Tumagos ang sibat sa katawan ng ahas na naging dahilan ng pagsigaw nito sa sakit. Lumabas ang sibat sa kabilang panig at mabilis na hinabol ni Sohong ang sibat. Hinugot niya ang sibat at muli itong ibinato sa python. Sa pagkakataong ito, tumusok ang sibat sa leg ng ahas, nag-iwan ng butas habang lalong nagagalit ang python. Marahas na sinugod ng ahas si Sohong para sorpresahin siya, ngunit masyadong maliksi si Sohong para mahuli ng ahas. Dahil sa pagkakaiba ng laki nila, alam ni Sohong na napakahirap para sa kanya na magpakawala ng isang nakamamatay na atake sa isang bigwasan lang. Dahil umabot na sa ganito, naisip niya na kailangan niyang pahinain ang halimaw hanggat kaya niya bago niya maibigay ang huling atake.
Habang iniiwasan ang mga galaw ng ahas, pinakawalan ni Sohong ang isang malakas na suntok sa katawan ng ahas bago habulin muli ang kanyang sibat. Nilalayuan ni Sohong ang ahas pagkatapos ng bawat atake para makahanap siya ng panibagong pagkakataon na umatake muli. Kahit na nakakapagod ang paraang ito, wala siyang pagpipilian dahil ito lang ang ligtas na paraan na magagamit niya. Habang humihingal siya na parang aso, napansin ni Sohong na napapagod na rin ang ahas. Kumbinsido si Sohong na matatalo niya ang ahas pagkatapos ng ilang sagupaan pa. Nagbigay ito ng motibasyon kay Sohong, at nang magsisimula na siyang muling umatake, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang likuran. Tumingin siya sa likod at nakita ang malaking lalaki sa grupo ni Ye na lumulukso papalapit sa kanya para sumuntok. Naitaas ni Sohong ang kanyang braso sa tamang oras para harangin ang atake, ngunit tumalsik siya sa malayo dahil sa bigat ng suntok. Napaluhod si Sohong habang malakas na umuubo dahil sa atake. Tumingala siya at nakita si Ye at ang kanyang grupo na dumating, at walang pag-aalinlangan, sinabi ni Ye kay Sohong na isuko sa kanya ang python. Sinabi ni Ye kay Sohong na akala niya mamamatay na ito sa gubat dahil nakita niya itong umalis ng lungsod mag-isa. Gayunpaman, nagulat siya na napakaswerte nitong makatagpo ng isang sugatang python. Habang abala sila sa pag-uusap, ang python ay malapit ng mamatay. At dahil sinabi ni Ye na sinuwerte lang siyang mahanap ang python, nalaman ni Sohong na kararating lang nila. Alam ni Sohong na dehado siya sa bilang. At ang mas malala pa, sila ay mga martial practitioner. Nag-iisip si Sohong ng paraan para makalusot nang muli siyang sinugod ng malaking lalaki. Sinigawan niya si Sohong, sinabing umalis na, ngunit napuno ng galit si Sohong. Sinigawan niya ang lalaki, sinabing napilitan lang siyang salagin ang naunang atake dahil ito ay isang sorpresang pag-atake. Tinanong niya ang lalaki kung seryoso ba itong naniniwala na hindi niya sila kayang talunin lahat. Sinalubong ni Sohang ang lalaki sa gitna ng isang malakas na suntok, at bago pa man ito makakilos, nasuntok na siya sa ulo. Bumagsak sa lupa ang lalaki, at tuluyan ng natalo. Nang makita ang galing ni Sohong, agad na kumpirma ni Ye na siya ang Minotaur mula sa underground arena. Sinabi ni Ye kay Sohong na siya ang kauna-unahang taong labis na nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Inutusan ni Ye ang kanyang mga alagad na patayin si Sohong. Nang makitang pagtutulungan na siya, kinuha ni Sohong ang sibat at tumalon papasok sa gubat. Hinabol siya ng mga lalaki, ngunit dahil sa makapal na gubat, nakapagtago si Sohong. Gayunpaman, hindi takot ang grupo kay Sohong dahil nag-iisa lang siya. Biglang lumitaw si Sohong mula sa kung saan, at bago pa man malaman ng lalaking nakamaskara kung ano ang nangyayari, malakas siyang ibinagsak sa lupa. Agad na naglaho si Sohong, at napagtanto ni Ye na napakabilis ng ating bida. Sa puntong ito, nagsimula ng mag-alala ang mga alagad ni Ye dahil hindi biro ang skill na ginamit ni Sohong. Ngunit sinigawan sila ni Ye, sinabing manahimik sila. Samantala, nagtatago si Sohong sa isang puno, at alam niyang kaya niya sanang harapin silang lahat kung hindi lang naubos ng ahas ang kanyang lakas. Dahil dito, ang tanging ligtas na pagpipilian na lang niya ay isa-isahin sila. Tumalon si Sohong mula sa puno, at inihagis ang kanyang sibat sa tabi nila para makuha ang kanilang atensyon. Sa sandaling nawala ang kanilang pokus dahil sa sibat, sinugod niya ang may magandang buhok at sinipa ito sa ulo, tuluyan siyang pinatulog. Ang huling lalaki sa grupo ay sumigaw na parang sanggol, sinasabi kay Ye na mas mabuting tumakbo na sila dahil masyadong malakas si Sohong, ngunit tumanggi si Ye, sinabing kailangan niyang patayin si Sohang sa araw na yon. Bago pa niya mamalayan, lumitaw si Sohang mula sa kung saan tulad ng dati at ibinagsak ang huling lalaki sa lupa, naiwan si Ye na nag-isa na lang sa grupo. Sa puntong ito, halos mautot na sa takot si Ye, iniisip kung paano naging ganoon kalakas si Sohang sa loob lamang ng ilang araw. Dahil siya na lang ang natitira sa grupo, nagpa siya si Sohong na paglaruan siya. Dumaan si So sa kanya, at paglingon niya, wala na si Sohong. Pagkatapos ay muling lumitaw si So sa kanyang likuran, ngunit nakakilos si Ye. Sinigawan niya si Sohong, sinabing huwag maging masyadong kampante, sa paniniwalang na corner na niya ito. Nagpakawala si Ye ng isang energy blast mula sa kanyang daliri na halos hindi naiwasan ni Sohong. Hindi tinamaan ng atake ang ulo ni Sohong, at sinira nito ang puno sa kanyang likuran. Para mapalayo si Sohong, patuloy na nagpakawala si Ye ng energy blast mula sa kanyang daliri, na dahil sa isang skill na tinatawag na Void Breaking Finger. Napilitan si Sohong na palipat-lipat ng pwesto, at nang mapagtanto kung gaano kalakas ang teknike ni Ye, napaisip siya kung ito ba ay isang rank skill. Nagsimulang magsalita si Ye, sinasabi kay Sohong na magpakita, ngunit hindi siya doon tumigil. Nagpatuloy siya sa pagbabanta sa pamilya ni Sohong, sinabing ipapapatay niya sila pagbalik niya sa lungsod. Ito pala ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali dahil agad na nagwala sa galit si Sohong. Binaliwala niya ang takot at sumugod siya patungo sa kinaroroonan ni Ye. Nagmamayabang pa rin si Ye tungkol sa kanyang mga koneksyon nang lumitaw sa likuran niya ang uhaw sa dugong si Sohong na may malakas na suntok. Sinabi niya kay Ye na mas gusto pa niya ang mayabang nitong bersyon bago ito suntukin ng napakalakas sa ulo. Halos mapilipit ang leg ni Ye mula sa kanyang katawan nang tumalsik siya sa malayo bago bumagsak sa isang pader.
Mukhang demonyo mula sa impyerno si Suhong habang naglalakad papalapit kay Ye, sinasabing hindi na sana niya dinamay ang kanyang pamilya. Habang umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan na parang tubig, tinanong ni Ye si Suhong kung paano siya naging ganito kalakas, na dapat ay imposible. Nagtatanong pa rin siya ng mga walang kwentang tanong nang lumitaw ang itim na python sa likuran niya at ihampas siya sa lupa gamit ang malaking buntot nito. Pagkatapos ay ibinaling ng ahas ang atensyon nito kay Suhong, at mukha itong mas galit kaysa dati habang sumisigaw kay Suhong. Napagtanto ni Suhong na masyado siyang nagtagal sa pakikipaglaban kay Ye, na nagbigay ng oras sa ahas para makabawi ng lakas. Samantala, nagkamalay na ang mga alagad ni Ye. At habang iniisip nila kung nasaan si Ye, nakita nila si Suhong na tumatakbo papalapit sa kanila. Nang naghahanda na silang labanan siya, sinigawan sila ni Suhong na tumabi. Di nagtagal ay napagtanto nila na hinahabol si Suhong ng itim na python. Dumaan si Suhong sa kanila, ngunit dahil sa kabagalan nila, napatay sila ng itim na python. Nakakagulat na nakatanggap si Suhong ng mga puntos para sa didirektang pagpatay sa kanyang mga kalaban. Nagulat si Suhong na maaari rin siyang makakuha ng puntos sa ganitong paraan, at naaalala niya na mayroon na siyang sapat na puntos para maging isang martial practitioner. Nagpasya siyang maghanap ng ligtas na lugar para sa sarili, at di nagtagal ay napansin niya ang isang kuweba sa di kalayuan. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya patungo sa kuweba at naglaho sa loob nito bago siya maabutan ng ahas. Gayunpaman, hindi sumusuko ang ahas at patuloy na sinusubukang pumasok sa kuweba. Nakikita kung gaano kadesperado ang ahas, mabilis na inilabas ni Suhong ang status window, at sinimulan niyang magdagdag ng mga puntos sa kanyang vital blood sa abot ng kanyang makakaya. Nagdulot ito ng matinding sakit na parabang may kumukulong lava na dumadaloy sa kanyang katawan. Matapos idagdag ang lahat ng puntos at tiisin ang sakit, sa wakas ay naging isang tunay na martial practitioner, si Suhong na may pulang aura na umiikot sa kanyang katawan. Nang makita ang pagkakaiba sa aura ni Suhong, nagsimulang umatras ang python palayo sa kuweba. Ngunit, sinundan ito ni Suhong, at sinuntok ang ulo ng ahas na nagpatalsik dito sa ere. Malakas ang pagdugo ng ahas, ngunit hindi pa tapos si Suhong dito. Tumalon si Suhong patungo sa ahas at nagpakawala ng malakas na suntok sa katawan nito bago itusok ang kanyang sibat sa katawan nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na puwersa sa sibat, nagawang ipako ni Suhong ang ahas sa lupa. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Suhong na ihanda ang Thunder Rush Fist na walang awa niyang pinakawalan sa ulo ng ahas. Ang sobrang lakas ng suntok ni Suhong ay sapat na para durugin ang ulo ng ahas na nagbigay sa kanya ng 72 na daw points. Ipinagmamalaki ni Suhong ang kanyang sarili dahil nakayanan niya ang mga atake ng ahas. Nang oras na para kumuha ng patunay sa pagpatay sa ahas, nalito siya sa kung ano ang gagawin dahil walang tain niya ang mga ahas. Gayunpaman, naisip niya na ang pagbalik sa base ang pinakamahalagang bagay. Paalis na sana siya nang makita niya ang durog na katawan ni Ye sa lupa. Ipinaalam ni Suhong sa kanya na dapat siyang magpasalamat sa paraan ng kanyang pagkamatay dahil halatang may iba siyang plano para sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya si Suhong na kapkapan nito, umaasang mahanap ang high-grade teknike na ginagamit nito. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang libro tungkol sa Void Breaking Finger. Noong gabing iyon, nagkulong si Suhong sa kuweba para isaulo at masterin ang bagong teknike na kanyang nahanap. Nang handa na siya, inilabas niya ang kanyang clone at naglaban silang dalawa ng matindi kung saan sinusubukan niyang i-master ang Void Breaking Finger. Pagkatapos ng matinding paghihirap, sa wakas ay naabot niya ang beginner level ng teknik. Pagbalik niya sa realidad, napansin niyang dumudugo na ang kanyang ilong, na nagpapakita kung gaano kalakas ang teknike. Nagpasya si Suhong na maghanap ng halimaw para subukan ang lakas nito. Pagkalipas ng 3 araw, abala pa rin si Suhong sa paghahanap ng mga halimaw gamit ang bagong teknike. Buong tiwala siyang nagpakawala ng isang energy blast sa isang brown bear na sumusugod sa kanya, at madali nitong winasak ang oso. Dahil tiwala na siyang na-master na niya ang skill, napagdesisyonan ni Suhong na oras na para bumalik sa base. Pumunta siya sa counter kung saan idinodokumento ng lahat ang kanilang mga napatay. Ibinagsak niya ang kanyang bag at sinuri ito ng attendant. Sinimulan niyang isa-isahin ang mga halimaw na tinalo ni Suhong, na ikinagulat ng ibang mga practitioner na nakatayo sa paligid. Lumalabas na nakapatay si Suhong ng mga halimaw na nagkakahalaga ng 406,000 puntos. Dito napagtanto ni Suhong na nasobrahan siya dahil balak niya lang manghuli ng ilan sa simula. Biglang, nasira ang isang bahagi ng pader sa base. Nagulat ang mga practitioner na inaatake sila gayong napakarami nila sa lugar. Sakto namang nagpakita ang taong sumira ng pader, at lumalabas na tiyuhin pala ito ni Ye na siyang base manager. Nagulat ang mga practitioner na galit si matandang Ye, at tinanong siya ng mga opisyal kung ano ang problema. Pagkatapos ay ibinunyag ng matanda na napatay ang kanyang pamangkin at ang buong gang nito. Nagulat ang mga tao nang marinig ito, pero sa totoo lang, wala silang pakialam dahil gago si Ye noong nabubuhay pa, kaya karamihan ay walang paki.
Binanggit ni Matandang Ye na may kinuha na brand teknike mula sa katawan Ye, at gusto niyang kapkapan ang lahat sa base bago sila payagang umalis. Nanatiling seryoso ang mukha ni Suhong habang iniisip ang lahat ng nangyari sa gubat. Tiwala siyang hindi matutunton sa kanya ang mga bangkay dahil ang sawa ang halimaw na pumatay kay Ye at sa kanyang team. Iniisip ito ni Suhong nang biglang magkatitigan sila ni Matandang Ye na ikinagulat niya. Pagkatapos ay bumaling si Matandang Ye kay Suhong at sinabing alam niya ang pinakabago nitong nagawa na pagpatay sa mga hayop na parang wala lang, na nagbigay sa kanya ng mahigit 400,000 puntos. Sinabi ng isa sa mga katulong ni Matandang Ye na tiningnan niya ang stats ni Suhong, halos hindi pa nga ito aabot sa Tier 1 early stage, kaya imposibleng nakapatay siya ng ganoon karaming hayop. Naniniwala ang babae na pinulot lang ni Suhong ang backpack ni Ye, at iminungkahi niyang kapkapan nila si Suhong. 2 bodyguard ang lumapit kay Suhong na may nakakatakot na aura habang sinasabihan si Suhong na makipagtulungan. Nang malapit na sila sa kanya, itinutok ni Suhong ang kanyang sibat sa kanila bago pa man nila mamalayan. Tinanong nila siya kung ano ang binabalak niya, at ipinahayag ni Suhong na isa siyang estudyante mula sa Star City No. 1 High. Tinanong niya sila kung talagang handa silang kapkapan siya. Nang marinig ito ni Matandang Ye, naalala niya na kilala ang prinsipal ng paaralan sa matinding pagprotekta nito sa kanyang mga estudyante. Alam niya na hindi biro ang prinsipal, kaya walang kwentang kalabanin siya. Gayunpaman, naniniwala siyang kahina-hinala si Suhong. Lihim na inamin ng matanda na maaaring isang henyo si Suhong kung siya nga ang nanghuli sa lahat ng mga hayop na nangangahulugang magdudulot ng problema sa kanila ang maling pag-aakusa sa kanya. Lumapit si Matandang Ye kay Suhong at sinabi sa kanya kung paano tinambangan si Ye at ang kanyang team. Idinagdag niya na isang teknike ang ninakaw sa kanila at kailangan nilang kapkapan siya. Nagpasya si Suhong na magdagdag ng kondisyon sa buong usapan. Sinabi niya kay Matandang Ye na gusto niyang bayaran siya ng 30,000 yuan kung sakaling wala silang makita sa kanya. Tiwala si Suhong na walang anumang nangyari ang maaaring maiugnay sa kanya. Pumayag si Matandang Ye sa kasunduan, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kapkapan ng maigi si Suhong. Matapos siyang kapkapan, wala silang nahanap, at sinabihan sila ni Ye na ibigay kay Suhong ang 30,000 yuan na utang niya. Natutuwa si Suhong na maayos ang takbo ng lahat, at ito ay dahil sinunog niya ang libro bago pa man siya umalis sa gubat. Matapos siyang kapkapan, naghanda ng umalis si Suhong, at nakalatag na ang kanyang mga susunod na plano. Pumunta si Suhong sa dulo ng base ng mga martial practitioner. Nang makapwesto na siya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga puntos. Nagulat siyang makita na ganoon karami ang puntos na naipon niya. Gayunpaman, nalilito siya kung ano ang pipiliin. Napagtanto niya na ang mortal body at spirit ay hindi pa nakakatanggap ng anumang upgrade mula sa simula. Dahil sa kuryosidad, nagpasya siyang subukan ito, at ibinuhos niya ang kanyang mga puntos sa spirit at mortal body. Matapos punuin ng sapat na puntos ang mortal body, nagpasya siyang ilagay ang natitira sa spirit. Sapat na ito para magdulot ng matinding pagbabago sa kanyang katawan na ramdam mismo ni Suhong. Ang spirit skill ay gagawin sana siyang isang maskuladong lalaki, ngunit nagawang kontrolin ito ni Suhong. Nagpapasalamat siyang nakontrol niya ito dahil imposibleng maipaliwanag niya ito kaninuman. Isang oras pagkatapos nito, pumunta si Suhong sa Star City Martial Practitioner Association. Nakipagkita siya sa attendant sa reception, at sinabi sa kanya na nandoon siya para sa Martial Practitioner Assessment. Mahinahon siyang inasikaso ng babae, at sinabing may isang staff na maghahatid sa kanya. Gaya ng sinabi, isang staff member ang lumitaw para ihatid siya sa seksyon kung saan siya kukuha ng pagsusulit. Habang nilalampasan niya ang ibang mga practitioner, lahat sila ay nagulat na isang batang tulad niya ang kukuha ng pagsusulit. Ipinaalam ng staff kay Suhong na kailangan ng isang Tier 1 martial practitioner ng 100 vital blood at higit sa 1,000 combat power para makapasa sa exam. Naniniwala ang mga practitioner na nakakakita sa kanya na naroon lang siya para subukan ang lahat. Pagdating sa testing center, pinanood ni Suhong ang ilang kasamahan na bumagsak sa pagsusulit. Gayunpaman, isang kandidato, si Liming, ang pumasa mismo sa harap niya na may combat power na 1,000 puntos. Lumalabas na estudyante siya ni Jiang Ming, at si Ming ay instructor din ni Leon. Nagulat si Ming nang malaman ito, iniisip kung gaano karami ang kanyang mga disipulo. Pagkatapos ay mayabang na sinabi ng lalaki kay Suhong na siya na ang susunod para sa kanyang test. Naniniwala si Liming na mapapahiya lang si Suhong dahil sa tingin nito ay may tsansa siya. Biglang nawala ang kayabangan niya nang malaman niyang pumasa si Suhong sa vital blood test na may 123 puntos. Gayunpaman, sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili sa isiping hindi pa kumukuha si Suhong ng combat power test, at iyon ang pinaka-importante. Dinala si Suhong sa power testing machine, at naalala niya kung paano niya nasira ang machine sa eskwelahan. Napagtanto niyang mas lumakas pa siya, kaya gagamitin niya ang 40% ng kanyang lakas. Biglang, napagtanto niya na maaaring mag-backfire ito, dahil kung masyadong mahina at hindi niya makuha ang kinakailangang numero, magiging masama ito.
Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kalahati ng kanyang lakas para maiwasan ang mga pagkakamali. Sinuntok ni So-hong ang field tester nang napakalakas na natanggal ito sa pagkakakabit. Tumilapon ang tester at bumangga sa pader na ikinagulat ng mga nakasaksi sa test. Si Liming, na mayabang ilang minuto lang ang nakalipas, ay hindi man lang maintindihan kung ano ang nangyari sa harap niya. Ang kapasidad ng tester ay 3,000 combat power, pero nilampasan pa yon ni Su-hong, kaya napagtanto ng ibang practitioner na si Su-hong ay isang halimaw. Samantala, ang presidente ng Star City Martial Association, si Wu Lingxian, ay nakikita sa kanyang opisina na nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng mga henyo. Nag-aalala siya na manganganib ang kanyang posisyon bilang presidente kung hindi siya makakapagbigay ng isa sa lalong madaling panahon. Biglang, isang opisyal ang pumasok ng nagmamadali sa kwarto, at sinabing isang halimaw ang lumitaw sa Martial Practitioner Assessment. Agad na naging alerto si Wu nang marinig niya ito dahil ito mismo ang gusto niya. Kalaunan, nasa hall si So-hong at tumatanggap ng mga tagubilin mula sa isa sa mga staff. Sinabi nito sa kanya na makakakuha siya ng practitioner identity habang tumatanggap din ng allowance. Biglang, lumitaw si Wu sa tuktok ng hagdanan, at sinabihan ang kanyang tauhan na ibigay si Su-hong sa kanya. Nagulat ang lalaki na dumating ang presidente dahil lang kay Su-hong. Nagpakilala si Wu at sinabihan si Su-hong na sumunod sa kanya. Sinunod ni Su-hong ang utos, ngunit humanga siya sa kabataan ng babae, at hindi na ito basta-basta. Pagdating sa opisina ng presidente, sinabi ni Wu kung paano sinabi sa kanya ni Lee na wala siyang mga henyo sa kanyang paaralan, ngunit lumalabas na kasinungalingan pala yon. Tinanong ni Su-hong ang babae kung bakit siya dinala sa kanyang opisina dahil pumunta lang siya para magrehistro bilang isang martial art practitioner para makuha niya ang kanyang allowance habang kumukuha ng guiding technique. Pinakalma ni Wu si So-hong dahil nasabihan na niya ang staff na asikasuhin ang martial practitioner certificate at ang kanyang buwanang allowance. At para sa guiding technique, sinabi niya kay So-hong na personal niya itong ituturo. Tinanong niya siya kung gaano karami ang alam niya tungkol sa mga guiding technique, at ipinaliwanag ni So-hong ang kanyang natutunan sa mga libro. Ipinaalam sa kanya ni Wu na hindi naman lubusang mali ang sinabi sa textbook, ngunit ibinunyag niya na ang mga guiding technique ay higit pa sa mga paraan ng cultivation. Ginamit niyang halimbawa ang kanyang Heavenly Flame guiding technique, sinasabing sumisipsip ito ng fire attribute spiritual energy. Bagamat pinapalakas nito ang katawan, sinabi niya sa kanya na kung kaya niyang i-externalize ang nasabing attribute, mapapalawak niya ang kanyang attack range. Gayunpaman, para sa isang Tier 1 martial practitioner na tulad niya, sinabi niya na ang pagkakaroon ng bakas nito ay kahanga-hanga na. Kaya hindi niya kailangang pilitin ang sarili na balutin ang kanyang kamao sa attribute tulad ng ipinakita niya. Nagulat si So-hong nang mapagtanto niya na maaaring gamitin sa pag-atake ang mga guiding technique dahil akala niya ay para lang ito sa pagsipsip ng spiritual energy para mag-cultivate. Nagulat siya na hindi man lang nabanggit ng textbook na nabasa niya ang ganitong bagay. Nagpatuloy si Wu sa pagsasabing mayroong 7 spiritual energy ng langit at lupa. Mayroong metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, kidlat, at hangin. Sinabi niyang lahat sila ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Pero pagdating sa purong lakas ng atake, kidlat ang una, pangalawa ang metal, at pangatlo ang apoy. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang guiding technique na kaya niyang i-cultivate ay depende sa kanyang affinity. Unti-unting naintindihan ni So-hong at napagtanto niyang maaari palang pumili ng kahit anong guiding technique na gustong sanayin. Naglagay si Wu ng isang malaking bola sa mesa at sinabing isa itong crystal ball na ginagamit para subukan ang affinity. Binanggit niya na kung mas malaki ang nagliliwanag na bahagi, mas mataas ang affinity. Tila, ang mga ordinaryong martial practitioner ay karaniwang hindi nakakakuha ng higit sa 30%. Gayunpaman, si Wu ay may mga 80% na itinuturing na napakataas, bagamat naniniwala siya na ang isang henyo tulad ni Su-hong ay malalampasan ang 70%. Kinuha ni Su-hong ang bola, at alam niyang magiging kakaiba kung makakakuha siya ng 70% kumpara sa talentadong si Wu. Sakto, nagsimulang magniningning ang bola, at sa gulat ni Wu, ito ay ganap na puno, na nagpapakita na si Su-hong ay may 100% affinity para sa fire attribute. Hinawakan siya ni Wu, tinanong kung alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Su-hong na hindi. Sinabi niya sa kanya na nangangahulugan ito na kaya niyang sipsipin ang fire attribute spiritual energy mula sa langit at lupa na may 100% efficiency nang walang anumang tagas. Inihayad ni Wu na sa kanyang 80% affinity, nangangahulugan ito na nawawalan siya ng 20% kapag sumisipsip ng fire spiritual energy. Kahit na ganito, isa na siyang Tier 5 martial practitioner na nagbigay din sa kanya ng pagkakataong maging presidente ng Star City Branch. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang mga tagumpay ay tiyak na malalampasan ang sa kanya. Inamin ni Wu na hindi niya inaasahan na ang isang probinsyanong lugar tulad ng Star City ay maglalabas ng isang henyo tulad ni So-hong. Habang ipinagdiriwang ito ni Wu, abala si So-hong sa pag-iisip tungkol sa pagkuha ng Thunder Attribute dahil mas gusto niya ito.
Sinubukan niya ito, at ang bola ay ganap na nagningning hanggang sa sukdulan tulad ng fire attribute. Nakita ito ni Wu at natulala na parang estatwa. Ayaw maniwala sa nangyayari sa harap niya. Si Wu ay parang nag-brain freeze dahil si Su-hong ay may 100% affinity sa dalawang attribute. Hindi pa nakakabawi si Wu mula rito nang sabihin sa kanya ni Su-hong na ang wind attribute ay 100% din. Makalipas ang ilang minuto, nahirapan si Wu na gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan dahil siya ay lubos na nabigla sa kanyang nasaksihan. Sa madaling salita, si Su-hong ay may affinity sa lahat ng attribute, at ang mas malala pa, lahat sila ay 100%. Palagi niyang iniisip ang sarili bilang isang malakas na martial artist, ngunit ngayong nakatayo siya sa harap ng isang anomalya, napagtanto niyang isa lang siyang ordinaryong tao. Ipinakita sa isang flashback si Wu na nilalabanan ang isang dambuhalang halimaw na sumisira sa lungsod, at doon niya napagtanto na para talunin ang ganoong kalakas na nilalang, kailangan ng isang taong may kapantay na nakakatakot na kapangyarihan. Lubos na nawala sa pag-isip si Wu bago binanggit ni Su-hong na sayang kung i-cultivate lang niya ang Thunder attribute at iwan ang iba. Pagkatapos ay hiniling ni Su-hong kay Wu na bigyan siya ng payo tungkol sa mga guiding technique. Sinabi sa kanya ni Wu na limitado lang ang enerhiya ng isang tao, kaya mas mabuti kung mag-focus siya sa isa o dalawa lang. Tila, may isang tao noon na sinubukang i-cultivate ang lahat ng 7 guiding technique ng sabay-sabay, ngunit pagkatapos ng ilang dekada, ang taong iyon ay nanatili pa ring isang Tier 1 martial practitioner. Sinabi ni Su-hong sa presidente na hindi pa siya makapagdesisyon sa sandaling iyon, kaya gusto niyang subukan muna silang lahat para malaman kung alin ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Pumayag si Wu dito, ngunit hinimok siya na huwag maglaro-laro at sa huli ay sayangin ang kanyang talento. Sakto, binanggit ni Wu ang paparating na school exam. Tinanong siya ni Su-hong kung bakit niya pinag-uusapan ang school exam, at ipinaliwanag niya na kamakailan, tumitindi ang tensyon sa larangan ng digmaan ng myriad races. Binanggit niya na ang digmaan sa pagitan ng myriad races at sangkatauhan ay maaaring sumiklab anumang oras. Dahil dito, bawat bansa ay nagbubuhos ng napakaraming yaman para bumuo ng mga genius training camp, at mayroon siyang isa na gusto niyang irekomenda para sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang makuha ang unang pwesto sa buwanang pagsusulit ng kanyang paaralan upang masiguro niya ang isang pwesto para sa rekomendasyon. Nabigla si Su-hong sa impormasyon, at naalala niya na ang digmaan ng myriad race ang kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang. Naalala ito, tiniyak ni Su-hong sa presidente na gagawin niya ang kanyang makakaya dahil hindi niya hahayaang maulit ang trahedya ng nakaraan, kaya kailangan niyang maging mas malakas para protektahan ang lahat sa paligid niya. Nang gabing iyon, umuwi si Su-hong para sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa mga nangyari. Natuwa ang dalawa nang malaman na ang kanilang alaga ay sa wakas ay naging magaling na. Ipinaliwanag ni Su-hong sa kanila na bilang isang Tier 1 martial practitioner, makakatanggap siya ng 1,000,000 yuan na allowance bawat buwan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang tiyuhin na hindi na niya kailangang magpakamatay sa trabaho. Natuwa ang kanyang tiyuhin nang marinig ito, at napagtanto niyang si Su-hong na ang haligi ng pamilya. Kaya kung anuman ang sabihin ni Su-hong, makikinig siya sa kanya. Noong gabing iyon, pumunta si Su-hong sa bubong gaya ng dati para subukan ang fire attribute. Nakapaglabas siya ng usok na itinuturing na panimula sa guiding technique. Sakto, lumitaw ang isang seksyon ng guiding technique sa status window at kinumpirma nito ang hinala ni Su-hong na natutunan na niya ito. Pagkatapos, napansin niyang may mga antas pala ang technique. Nakakagulat ito dahil wala namang binanggit si Wu na kahit anong ganito. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na ang mga guiding technique ay siya lang ang makakapag-level up at nagdulot ito ng pananabik sa kanya. Ngunit, hindi niya alam kung paano nangyayari ang pag-level up. Nagtataka siya kung maaari rin ba itong i-level up gamit ang martial Dao points. Dahil hindi niya alam kung paano ito gumagana, nagpasya siyang i-cultivate muna ang natitirang mga guiding technique. Umupo si Su-hong para mag-focus sa mga guiding technique, ngunit makalipas ang ilang oras, wala siyang naging pag-unlad dahil nagtatabuyan ang 7 magkakaibang attribute. Naalala niya ang henyong binanggit ni Wu na nanatili sa Tier 1 kahit pagkatapos ng ilang dekada. Kahit na nasa loob niya ang lahat ng 7 attribute, isa lang ang kaya niyang pakilusin sa isang pagkakataon. Sa tuwing sinusubukan niyang pilitin ang pangalawang attribute, marahas itong nagbabangdaan at pagkatapos ay nawawala. Dahil alam ni Su-hong na magkatulad ang kulog at apoy, nagpasya siyang subukang i-cultivate ang mga ito ng sabay. Makalipas ang ilang oras, hindi nagawa ni Su-hong ang kanyang ninanais na resulta. Nagpatuloy ito hanggang sa susunod na araw, ngunit nagawa ni Su-hong na paamuin ang kulog at apoy ng sabay. Gumawa si Su-hong ng isang bolang apoy na may kidlat sa kanyang kamay, at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil pagkatapos subukan buong gabi, sa wakas ay nagtagumpay ito. Nagpasya siyang oras na para subukan ang bagong kapangyarihan. Kinabukasan, pumunta siya sa test field kung saan susubukan niya ang kanyang kapangyarihan sa Tier 3 Combat Power Tester. Dahil ginamit niya ang 5/10 ng kanyang lakas noong huli, nagpasya siyang gamitin ang 3/10 sa pagkakataong ito.
Sinuntok ni Sohong ng malakas ang tester, at nakakagulat, ang marka ay higit sa 2,000. Sa wakas ay naintindihan na ni Sohong kung gaano siya kalakas. Nagpasya siyang pagsamahin ang kapangyarihan ng apoy at kulog para makita kung ano ang mangyayari. Sinuntok niya ulit ang makina, at sa pagkakataong ito ay nasira. Napagtanto ni Sohong na ang kanyang kapangyarihan ay medyo nakakatakot dahil nakakuha siya ng pambihirang lakas mula sa pagsasanib ng dalawang kakayahan. Iniisip na ni Sohong kung ano ang mangyayari kung makuha niya ang 7 attribute. Umuwi si Sohong para subukang pagsamahin ang 3 attribute, ngunit nabigo ito dahil mas mahirap pa. Sinubukan na niya ang lahat ng posibleng kombinasyon, ngunit walang anumang pag-unlad. Nagtataka siya kung ang pagtaas ng antas ng guiding teknike ay makakatulong sa kanya na matagumpay na pagsamahin ang mga teknike. Dahil bukas na ang buwan ng pagsusulit, naisip ni Sohong na mas makakabuti kung makakakuha siya ng sapat na martial points bago ang susunod na araw. Kinabukasan sa paaralan, kinausap ni Lee ang mga estudyante, sinasabi sa kanila na dahil sa tumitinding tensyon sa frontlines, magkakaroon ng taunang training camp bawat taon upang pumili at masinsinang sanayin ang mga henyo. Binanggit niya na ang mga training camp ay nag-aalok ng masaganang yaman tulad ng mga tableta at maging mga grandmaster na magsisilbing kanilang mga guro. Pagkatapos ay inihayag niya na ang 3 nangungunang estudyante sa buwan ng pagsusulit ang magiging kwalipikadong sumali sa Star City Training Camp. Naging excited ang mga estudyante nang marinig ito, ngunit si Sohong naman ay mas nag-aalala tungkol sa Tier 7 Grandmaster. Sakto, sinabi ng kaibigan ni Sohong sa kanya na sina Litu at Chen Shan ay pareho ng martial practitioner ngayon. Hindi makapaniwala si Sohong na 10 araw siyang nawala, ngunit ang dalawa ay nakalusot na para maging martial practitioner. Inihayag ng kaibigan ni Sohong na pinapunta ng punong guro ang instructor na si Chen para bigyan ang dalawa ng karagdagang aralin sa nakalipas na ilang araw. Sinabi ng kaibigan ni Sohong sa kanya ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Natu at Chen. Dahil dito, maaari nang maglaban ng dalawa para malaman kung sino ang pinakamagaling. Samantala, sinusubukan pa rin ng punong guro at ni Chen na hanapin ang estudyante mula dati, ngunit dahil hindi nila magawa, nagsimula na silang isipin na hindi siya mula sa kanilang paaralan. Sakto, dumating si Jiangming sa paaralan kasama sina Lian at Liming. Inasar niya ang punong guro, sinasabing hindi maganda ang kalidad ng mga estudyante sa taong iyon. Tinanong ng matanda si Jiang kung ano ang gusto niya, at inihayag niyang dinala niya ang kanyang 2 disipulo para makipag-spar sa mga estudyante upang maturuan sila ng tamang paraan. Agad na nalaman ng punong guro na sinusubukan siyang ipahiya ni Jiang. Gayunpaman, kung tatanggihan niya ang alok, mangangahulugan itong inaamin niya na ang kanyang buong paaralan ay walang tunay na talento. Nag-iisip ang punong guro kung ano ang gagawin nang mapansin ni Leon si Sohong sa kalayuan kasama ng mga estudyante. Mabilis na tinawag ni Leon ang pansin ni Jiang dito sa pamamagitan ng pagbulong sa kanyang tainga. Lumingon din si Jiang sa direksyon ni Sohong, at sa sandaling makumpirma niyang siya nga iyon, nataranta siya dahil hindi niya inaasahang taga number 1 high siya. Agad na naisip ni Jiang na mas mabuti kung aatras siya dahil walang sinuman sa kanyang mga disipulo ang makakalaban kay Sohong. Biniro ni Jiang ang punong guro, sinabing nagbibiro lang siya habang sinasabi na ang kanyang mga bobong disipulo ay hindi maikukumpara sa mga dekalidad na estudyante na mayroon siya sa paaralan. Halos sumabog sa galit sina Chen at Li nang marinig ito dahil naniniwala silang iniinsulto sila ni Jiang nang may panunuya, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may nakita si Jiang na higit pa sa kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagsusulit at kaharap ni Sohong ang isang lalaking nagngangalang Peng. Naniniwala ang lahat na lagot na si Sohong dahil ang una niyang kalaban ay isang quasi-martial practitioner. Inasar pa siya ng kalaban ni Sohong, tinatanong kung handa na ba siyang bumaba sa pwesto. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, pinabagsak siya ni Sohong sa lupa na parang wala lang. Nagulat ang mga manonood nang makita ito dahil sa isang iglap ay tinalo ni Sohong ang isang quasi-martial practitioner. Naniniwala silang sambalang iyon hanggang sa patuloy na talunin ni Sohong ang lahat ng kanyang kalaban ng napakadali. Bago pa nila mamalayan, nakarating na siya sa finals, na nag-iwan sa mga nakatatanda na nagtataka kung saan siya nagmula. Sinisisi ni Lee ang kanyang sarili sa hindi pagpansin sa ganitong pambihirang talento sa lahat ng panahong ito. Pagkatapos ay binanggit ng instructor na malamang ay nakita na niya si Sohong sa kung saan dati dahil pamilyar ang itsura niya. Samantala, naglalaban pa rin sina Chen Shan at Litu para malaman kung sino ang makakarating sa finals. Dahil sa pagiging magkapantay nila sa lakas, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Habang abala sila sa paglalaban, nag-aasaran pa rin sila kung sino ang pinakamalakas at sino ang pangalawang pinakamalakas sa eskwelahan. Bigla, inilabas ni Chen ang kanyang attribute at binalot ng apoy ang kanyang mga kamao, na ikinagulat ng mga nanonood. Namangha sila dahil ang apoy ay pangalawa lamang sa kulog pagdating sa lakas ng pinsala. Pagkatapos ay ginulat nito ang lahat sa paglalabas ng sarili niyang attribute, na metal, at mas malakas pa ito sa apoy pagdating sa kakayahang manira.
Sinugod nito si Chen, nagpakawala ng sunod-sunod na atake na ikinagulat ng lahat. Naramdaman ni Chen ang init ng atake, at napagtanto ng mga guro na itinatago nito ang kanyang tunay na lakas mula pa sa simula, kaya naman kaya niyang talunin si Chen. Pinuri ng instructor si Tu, sinabing na master niya ang attribute externalization sa loob lamang ng 10 araw habang naabot din ang napakadetalyadong antas nito. Kaya naman, napagpasyahan ng matanda na hindi na kailangang panoorin ang finals dahil sa minutes of plenty, walang tsansa si Sohong laban kay Tu. Sumang-ayon ng instructor, sinabing baka nagkaroon pa ng pagkakataon si Sohong kung mayroon siyang riding technique. Bigla, isa sa mga instructor ang pumusta ng 50,000 kay Sohong at mabilis na tinanggap ng matanda ang kanyang pustahan. Hindi nagtagal, nagharap sina Sohong at Tu sa finals. Inasar ni Tu si Sohong, sinabing swerte lang ito na nakaabot sa finals dahil hindi siya nito nakalaban o si Chen. Pero, ipinaalam niya rito na tapos na ang swerte niya. Nanatiling tahimik si Sohong dahil masaya siyang sa wakas ay may disenteng tao siyang bubugbugin matapos ang matagal na pakikipaglaban sa mga halimaw. Sinabi ni Tu kay Sohong na dapat itong ma-proud dahil matatawag na niya ang sarili niyang pangalawang pinakamagaling sa eskwelahan dahil nakaabot siya sa finals. Inasar siya ni Sohong, tinanong kung sino ang una, at sumugod si Tu sa kanya, sinabing halata namang siya. Nagpakawala si Tu ng 5 Resonance Thunder Rush Fist na ikinagulat ng mga manonood. Sa halip na iwasan ang paparating na atake, nagpasya si Sohong na manatili para subukan ang kanyang pisikal na lakas. Sumigaw ang mga estudyante sa referee, sinabing iligtas si Sohong dahil malapit na siyang mapulbos. Pagkatapos ay lumundag si Sohong kay Tu, at nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa. Nagulat si Tu nang mapagtanto niyang kaya siyang sabayan ni Sohong gamit ang sarili nitong galing. Pinanatili ni Sohang ang tindi ng laban, at napagtanto ni Tu na hindi biro si Sohang dahil bawat suntok nito ay napakabigat. Namangha ang mga manonood dahil hindi gumagamit ng anumang martial technique si Sohang, pero kaya niyang sabayan si Tu suntok sa suntok. Ipinapakita nito sa lahat na hindi biro ang lakas ni Sohang. Naniniwala ang instructor na may kakaibang pangangatawan si Sohang dahil imposible na ganoon kalakas ang kanyang kapangyarihan. Natutuwa si Lina ang kanyang basurang eskwelahan ay nakapaglabas na rin ng isang henyo sa wakas. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Tu kay Sohong na huwag maniwala na may tsansa ito dahil siya ang mananalo sa huli. Nang makita kung gaano kadesperado si Tu na manalo, napagtanto ni Sohong na hindi sapat ang kanyang pisikal na lakas para manalo, kaya baka kailangan na rin niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Sinabi ni Sohong kay Tu na seryosohin na niya ito dahil ipinakita na rin ito ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ay inilabas ni Sohong ang kanyang Thunder attribute habang sumusugod kay Tu. Kinabahan si Tu nang makita ito dahil hindi niya inaasahan na may alas si Sohong. Maging ang mga manonood ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sumigaw ang guro na parang palakan nang makita niya kung paano gamitin ni Sohong ang Thunder technique. Ilang sandali pa, napagtanto ni Tu na nalalamangan na siya ng teknike ni Sohong dahil mas malakas ang Thunder attribute nito kaysa sa kanyang Metal attribute. Ipinaalam ni Sohong kay Tu na seryosohin na niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang alas. Nagpakawala siya ng 9 resonances kay Tu na tuluyang dumurog sa kanya. Sa una ay natulala ang mga estudyante sa nangyari, ngunit nang maintindihan na nila kung paano nanalo si Sohong, naghiyawan ang lahat. Nang makitang gumamit siya ng 9 resonances, nalaman din ni Lee at ng instructor na si Sohong ang estudyanteng naglaho sa kanilang paningin noong araw na yon. Sinabi ng principal sa instructor na hindi lang isang henyo ang nasasaksihan nila, kundi ang Dragon Star ng eskwelahan. Kinakabahang tumawa ang instructor, sinabing ang mga mayayamang henyo sa training camp ay malapit nang makaranas ng matinding gulat. Ikinumpara niya si Sohang sa isang dragon na nakatadhanang lumipad ng mataas, hindi para lumubog sa isang lawa. Sumang-ayon ang principal, sinabing si Sohang ay nakatadhanang sumikat sa pandaigdigang entablado, hindi sa isang probinsyang lugar tulad ng Star City. Nang gabing iyon, umuwi si Sohong na may ngiti sa kanyang mukha. At nang tanungin siya ng kanyang mga tagapag-alaga kung sino ang nakakuha ng unang pwesto sa eskwelahan, buong pagmamalaki niyang sinabi na siya yon. Tinanong siya ng kanyang tito kung ibig sabihin ba nito ay pupunta siya sa training camp, at sumagot siya ng. Bigla, may narinig silang katok sa pinto. At nang pumunta sila sa pinto para tingnan, nakita nila ang isang mayabang na babae na nagpakilalang ina ni Linyan sa eskwelahan ni Sohang. Dahil karaniwang ipinapadala ng eskwelahan ang top 3 sa training camp at pang-apat ang anak niya, sinabi niya kay Sohang na interesado siyang bayaran ito para isuko ang pwesto niya para sa kanyang anak. Naglabas siya ng 30,000 yuan na parang napakalaking pera at sinabi kay Sohong at sa kanyang mga tagapag-alaga na ito ang handa niyang ibayad. Inaasahan niyang tatanggapin nila agad ang pera, ngunit nagulat siya sa malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha at sinigawan niya sila, sinabing brutal ang kompetisyon kung saan maaaring mamatay ang mga tao. Nagpatuloy siya sa pagsasabing ang mga sumasali sa training camp ay kilala sa pag-inom ng mga high-grade na tableta na parang candy habang gumagamit ng mga high-tier na teknike na parang wala lang.
Narinig ito ng tiyahin ni Sohong, at dahil sa takot ay napilitan siyang tanungin si Sohong kung talagang delikado gaya ng sinabi ng babae. Gayunpaman, pinakalma ng tito ang kanyang asawa. Tinanong niya si Sohong kung maipapangako ba nitong magiging ligtas siya, at tiniyak ni Sohong na. Nagulat ang babae na naniniwala ang lalaki sa pangako ng isang bata, at ipinaalam ng lalaki sa kanya na desisyon iyon ni Sohong, kaya kailangan niyang magtiwala. Idinagdag niya na walang dahilan para tawagin niyang pamilya si Sohong kung hindi siya nagtitiwala dito. Nang walang karagdagang argumento, isinara nila ng malakas ang pinto sa kanyang mukha na nag-iwan sa kanyang napahiya. Umalis siyang galit habang sinasabi sa pamilya na matatanggal din si Sohong. Pagkaalis niya, humingi ng paumanhin si Sohong sa kanyang tito, sinabing hindi niya intensyon na itago ang panganib at tiniyak ng kanyang tito na ayos lang. Binanggit niya na isa siyang simpleng tao, pero mas edukado siya, at mas naiintindihan niya ang tungkol sa training camp. Sinabi ng tito ni Sohong na dahil buo na ang kanyang desisyon na harapin ang mga paghihirap, handa siyang suportahan ito. Pinalo ng tiyahin ni Sohong ang kanyang asawa bago sabihin kay Sohong na ang mahalaga lang sa kanila ay ang makabalik siyang ligtas. Kinagabihan, pumunta si Sohong sa bubong para pag-isipan ang kanyang hinaharap na paglalakbay. Alam niyang nag-aalala lang ang kanyang mga tagapag-alaga, kaya hindi niya sila pwedeng biglin. Napagpasyahan niya na kailangan niyang lumakas para protektahan ang kanyang pinaghirapang mapayapang buhay. Tiningnan ni Sohong ang status window, at napagtanto niyang mayroon siyang 285 daw points, ngunit hindi ito sapat para sa kanyang gusto. Dahil hindi niya alam kung anong uri ng mga halimaw ang haharapin niya sa training camp, nagpasya siyang unahin ang kanyang pisikal na lakas sa pakikipaglaban. Nagdagdag si Sohong ng mga punto sa kanyang mortal body, at pagkatapos ng masakit na proseso, napagtanto niyang 35% pa ang kulang para maabot ang 100%. Bigla, napansin niya na ang kanyang Thunder at Heavenly Flame Techniques ay umabot na sa level 2. Naalala ni Sohong na ilang araw lang siyang nag-ensayo ng guiding techniques at wala ng iba. Nagtataka siya kung kailangan ba ng mga karagdagang kondisyon o kung ang normal na pag-ensayo ng guiding techniques ang nagpapataas ng level ng mga attribute. Dahil ganito ang sitwasyon, nagpasya si Sohong na itaas pa ang antas. Kinabukasan ng madaling araw, nagawa ni Sohong na maabot ang level 3 sa parehong attribute. Sa katunayan, tumaas din ng 3 puntos ang kanyang Vital Blood technique. Nang sa wakas ay naghahanda ng umalis si Sohong, pinayuhan siya ng kanyang tiyahin na mag-ingat at umuwi agad kung magiging masyadong delikado. Gayunpaman, naniniwala ang tito na may kakayahan si Sohong na magtagumpay, at sinabi niya kay Sohong na pumunta sa training camp para maging numero 1 sa lahat. Pagkaalis niya, sa wakas ay ipinakita ng tito ni Sohong kung gaano siya nag-aalala, ngunit sinusubukan lang magpakatatag. Ilang sandali pa, huminto si Wu sa tabi ni Sohong, sinabihang sumakay sa kotse. Sumunod si Sohong at inilagay ang kanyang sibat sa likod ng magandang pulang convertible na kotse. Humaharurot si Wu sa highway sa napakabilis na takbo, at tinanong siya ni Sohong kung bakit gusto siyang makita. Sinabi ni Wu na may ilang bagay siyang kailangang ibabala sa kanya tungkol sa training camp. Binanggit ni Wu na bilang presidente ng asosasyon, may access siya sa impormasyon ng ilang kalahok. Inihayag niya na may mga martial practitioner na malapit ng maging tier 2 sa mga kalahok. Binanggit niya na mayroong ilang mga halimaw sa training camp, at ang pinakamahinang teknike na kanilang master ay mga barang teknike. Nang marinig ito ni Sohong, lalo siyang nasabik sa halip na matakot dahil mabilis siyang matututo ng mga barang teknike. Inamin ni Wu na si Sohong ang pinakamalakas na nakita niya pagdating sa talento, ngunit ipinaalam niya rito na wala siyang kaparehong antas ng yaman tulad ng mga makikilala niya sa training camp. Hinimok niya itong lampasan ang mga hamon at pagsubok na haharapin niya sa training camp dahil sapat ang talento niya para gawin ito. Nagpasalamat si Sohong kay Wu para sa payo, at humanga si Wu na nananatiling kalmado si Sohong kahit alam niyang pupunta siya sa isang mapanganib na lugar. Kalaunan, ang 3 kalahok mula sa Star City High ay nakitang bumibiyahe sa isang sasakyan kasama ang principal, at papunta sila sa Tiananlin Mountain Range. Nagpahayag ng pag-aalala si Chen tungkol sa lokasyon ng training camp sa Bulubundukin, ngunit sinabi ng principal na huwag mag-alala, dahil isang Grandmaster ang nangangasiwa sa kampo kaya walang halimaw na gagalaw sa kanila. Tila, konektado ang Bulubundukin sa ibang mga lungsod, at may mga halimaw na kasing lakas ng mga rank 7 Grandmaster na naninirahan doon. Sa madaling salita, palaging nag-aaway ang mga halimaw, at mas mababangis sila kaysa sa mga halimaw na matatagpuan sa ibang lugar. Kahit ang isang rank 2 martial artist ay hindi basta-bastang papasok sa Bulubundukin. Habang nagmamaneho sila sa daan patungo sa kampo, nakakaramdam ang mga estudyante ng mga kakaibang presensya na nagmamasid sa kanila, at hindi sila nagkakamali dahil may mga halimaw sa lahat ng dako. Kahit na magiging mahirap ang kompetisyon, nagugustuhan ni Sohong ang buong ideya nito. Pagdating sa tagpuan, napagtanto nila na marami ng ibang estudyante ang naroroon. Tinititigan sila ng mga estudyante na parang mga vampira, at nang mapansin ni Sohong na malapit ng matakot ang kanyang mga kasama, nanguna siya at sinabing sumunod sa kanya.
Kumpiyansa silang naglakad papunta sa pansamantalang kampo, at sinabi sa kanila ng opisyal na kailangan nilang maghintay doon hanggang sa dumating ang lahat. Kahit na dumating na ang lahat, magkakaroon pa rin ng entrance examination na isasagawa. Nagulat si Sohong nang marinig ito, ngunit bago pa siya makapagtanong tungkol dito, dumating na ang mga malalakas na kalahok sa kampo. Dumating sila sakay ng mga mamahaling sasakyan na may convoy na nakapalibot sa kanila. Ang babaeng redhead ay si Xiaoyan, at isa siyang spirit reader. Ang lalaking nakaputi ay si Lin Xinghe mula sa pamilyang Lin, at mahilig siyang magpasikat. Ang pangatlong lalaki ay anak ng City Lord, si Tan Tuo, at mayroon siyang 75% fire affinity. Napagtanto ni Suhong na ang tatlo ang grupo ng mga henyo na binanggit ni Wu. Naku-curious si Suhong sa kanila dahil gusto niyang makita kung tunay nga ba silang mga henyo o hindi. Dahil kumpleto na ang lahat, nagpa siya ang opisyal na ilatag na ang mga patakaran ng training camp. Sinabi niya sa kanila na ang training camp ay matatagpuan sa loob ng kabundukan, at ito ay 30 kilometro ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Tila kailangan nilang magkaroon ng token bago sila makapasok sa kampo, at ibinunyag niya na ang mga token na ito ay inilagay sa loob ng ilang mga beast. Sa madaling salita, mayroon silang 8 oras para magmadali papunta sa training camp na 30 kilometro ang layo. Kahit na parang higit pa sa sapat ang 8 oras para sa distansya, kailangan nilang isaalang-alang na haharap sila sa mga panganib sa daan. Si Sohong naman ay hindi gaanong nag-aalala dahil naniniwala siyang ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya na manghuli ng mga halimaw hanggat gusto niya basta't makarating siya sa kampo sa loob ng 8 oras. Nagtanong ang isa sa mga estudyante sa opisyal kung ano ang mangyayari kung makaharap sila ng isang beast na hindi nila kaya. Sinabi ng opisyal sa lalaki na ituring na lang niyang malas siya dahil matatanggal siya, pero ipinaalam niya sa kanila na may darating para iligtas sila. Nagsimulang magprotesta ang mga estudyante nang marinig ito dahil posibleng matanggal pa ang mga malalakas habang makakapasa ang mga mahihina dahil sa swerte. Pinagalitan sila ng opisyal, sinasabing hindi patas ang buhay habang gumagawa ng analohiya tungkol sa isang taong nagsanay ng husto, ngunit binawian ng buhay sa huling sandali. Hinimok niya silang maglakad ng may pag-ingat kung ayaw nilang makasagupa ng mga high-level na beast. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila na mga duwag lang ang gumagalaw sa ganoong paraan. Sumang-ayon ang isa sa mga estudyante sa kanya, sinasabihan ang kanyang mga kasamahan na takot na mamatay na lang sa basurahan. Isa sa kanila ang nagalit at agad sinabi sa madaldal na bubugbugin niya ito. Mabilis na ipinaalam sa kanila ng opisyal na bawal ang labanan sa loob ng kampo, pero pagdating nila sa kabundukan, pinapayagan silang gawin ang anumang gusto nila. Ipinaalam niya sa kanila na malaya silang magnakaw ng mga token o mambugbog lang ng tao dahil hindi nila gusto ang mukha nito. Nang marinig ito ni Suhong, napagtanto niya kung gaano kabrutal ang training camp dahil hinihikayat silang mag-away-away. Dahil dito, halata na mahigit kalahati ng mga kalahok ay matatanggal na bago pa man sila makarating sa kampo. Biglang naisip ni Suhong na maaari siyang makakuha ng sandamakmak na puntos kung magpasya siyang labanan ang mga lalaki. Pinatahimik ng opisyal ang lahat sa pagsasabing oras na para kumilos. Pumito siya at nagkalat ang lahat sa kabubatan. Ang dalawang may alitan kanina ay nagsimulang maghabulan, at walang sinayang na oras, nagsimula ang laban sa pagitan nila. Nagpalitan ng suntok ang dalawa, pero mukhang magkapantay lang sila ng lakas. Samantala, pinapanood sila ni Sohong mula sa itaas, at hindi siya masyadong humanga dahil inaasahan niyang mas mabangis at makapangyarihan ang mga tinatawag na henyo. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang oras para manghuli ng ilang mga beast sa halip na sayangin ito sa mga kalahok. Paalis na sana siya nang marinig niya ang dalawa na nilalait ang mga mahihirap. Agad itong nagpabago ng kanyang isip at nagpasya siyang bugbugin sila para sa puntos. Kumuha siya ng patpat at lumapit sa dalawa para sabihin tumigil na sila sa pag-aaway. Iminungkahi ni Sohong na sa kanya na lang sila makipaglaro pero pinili ng lalaki na insultuhin siya. Sinabi ng dalawa na wala silang interes na makipaglaro sa kanya kundi ang bugbugin siya. Sinabi naman ni Sohong na nagkakamali sila dahil ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang pagtulungan nila siyang bugbugin. Galit na sumugod ang lalaking nakaasul na uniforme kay Suhong, pero sobrang lakas ng tama sa tiyan ang ibinigay ni Suhong kaya tumilapon ito sa malayo. Nang makita ito ng isa pang lalaki, napagtanto niyang may mali dahil dapat ay magkapantay sila ng lakas, pero tinumba lang siya ni Suhong sa isang dalaw. Iniisip pa niya ito nang kumilos na si Suhong at sumugod sa kanya. Malakas niyang pinalo ang ulo nito gamit ang patpat para tuluyan siyang patumbahin. Matapos silang bugbugin, sinabi ni Sohong sa kanila na yon ang parusa nila sa pagmamaliit sa mga karaniwang tao na tulad niya. Nagulat ang mga nasa control room nang makita nilang biglang sumulpot si Sohong para isang tirahin ang dalawa. Tinanong nila ang kanilang boss kung tanggal na ba ang dalawa, pero sinabi niyang hindi pa sila humihingi ng tulong, ibig sabihin ay kasali pa rin sila sa laro. Ilang sandali pa, nagising ang dalawa, galit na galit dahil sa kahihiyang idinulot ni Sohong. Nagsimulang magdahilan ang dalawa, tulad ng nanalo sana sila kung hindi nila minamaliit si Sohong.
Dahil mayroon na silang isang kaaway, naging magkaibigan ang dalawa para makapaghiganti kay Sohong. Kinuha nila ang patpat na ginamit para bugbugin sila para gamitin din ito laban sa kanya. Samantala, abala si Sohong sa paghiwa ng mga halimaw. Nakasalubong siya ng isang grupo ng mga baboy ramo na agresibong gumagalaw ng sama-sama, at sa sandaling makita siya, sumugod ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, madali silang pinabagsak ni Sohong sa isang atake lang. Matapos niyang ubusin ang mga ito, napansin niya na dati siyang nakakakuha ng 12 ng martial Dao points sa pagtalo lang sa isang martial practitioner. Pero mula nang mag-level up siya at lumakas, paliit ng paliit ang mga puntos na nakukuha niya. Naalala ni Sohong na kailangan niyang kumuha ng ilang token. Biniyak niya ang loob ng mga baboy ramo na katatalo lang niya, pero wala siyang nakitang token. Nagulat siya na lahat ng mga beast na tinalo niya ay walang token, kaya napagtanto niyang nakatago ang mga token sa loob ng mga mas mataas na level na beast. Pagkalipas ng 30 minuto, napagtanto ni Sohong na hindi na siya makahanap ng mga low-level na beast, hindi tulad noong una siyang pumasok sa gubat. Sakto, nakasagupan niya ang isang rank 1 na Phantom Night Tiger. Walang pag-aalinlangan, ibinaon ni Sohong ang kanyang sibat sa beast, pinabagsak ito sa lupa bago tinapos sa isang malakas na saksak sa ulo. Sa pagpatay sa tigre, nakakuha si Sohong ng 35 puntos, at napagtanto niya na ang isang rank 1 na beast ay napakadali na lang para sa kanya sa puntong ito. Gayunpaman, umaasa na lang siya na may nakatagong token sa loob ng tigre. Matapos halungkatin ang laman loob ng beast, sa wakas ay nakahanap si Sohong ng token, na nagpapatunay na nakatago ang mga token sa loob ng mga high-level na beast. Dahil inabot siya ng 3 oras bago makahanap ng isang high-level na beast, napagpasyahan ni Sohong na habang lumalalim siya sa bundok, tumataas din ang rank ng mga beast. Kasabay nito, kakaunti lang sila. Naisip ni Sohong na ang paghuli ng mga low-level na halimaw ay magbibigay sa kanya ng mas maraming puntos dahil marami sa kanila ang pwedeng hulihin. Lumipat si Sohong sa estratehiyang quantity over quality, at dahil may 5 oras pa sa pagsusulit, nagpasya siyang i-maximize ang kanyang mortal body progress. Siniseryoso ni Sohong ang kanyang pangangaso, habang sinisira niya ang gubat, binubunot ang mga halimaw na parang mga damo. Lumalaban siya sa maraming halimaw bago sa wakas ay makasagupa ng isang oso, na isang high-level na beast, ngunit medyo madali niya ring natalo ang halimaw na ito. Sinuntok niya ang oso papunta sa isang puno bago niya ito sugurin na parang baliw. Ang nakikita lang ng beast ay isang nakakatakot na lalaking sumusugod sa kanya na may isang suntok na walang kapatawaran. Napakalakas ng suntok na kumitil sa buhay ng oso at sumira pa sa puno sa likod nito. Nasiyahan si Sohong sa kanyang progreso dahil matapos itaas ang kanyang mortal body sa 6 na napansin niya na nakakuha na siya ng 254 martial Dao points. Ibig sabihin ay maaari na niyang i-maximize ang kanyang mortal body progress sa 100 pang puntos. Nang mapagtantong may 3 oras pa siyang natitira, nagpasya si Sohong na mangolekta ng mas maraming puntos hanggat kaya niya. Bigla, nakarinig siya ng isang kakaibang ingay sa malayo, at ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Bigla, isang higanting gintong beast ang lumitaw sa itaas niya, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka kung anong uri ito ng beast. May bahagya siyang ideya kung anong beast ito, at ito ang maalamat na Golden Rock Beast King. Nakatitig siya sa mukha ng beast nang ilabas nito ang kanyang aura. Napilitan si Sohong na kumapit sa kanyang espada habang nanginginig ang kanyang mga binti para lang masiguradong hindi siya matatangay ng shockwave mula sa pagpagaspas ng aura ng beast. Napilitan si Sohong na tumalon sa likod ng isang bato para lang makatakas sa nakakatakot na aura ng beast. Agad nitong ipinaalam kay Sohong na napakahina pa rin niya dahil sa mga nakaraang araw, naging mayabang siya sa kanyang lakas. Gayunpaman, binigyan siya nito ng reality check dahil sa harap ng tunay na kalaban, isa lang siyang langgam. Bigla, nakapansin siya ng isang bola ng liwanag sa malayo, at ang liwanag na ito ay tila isang tao. Ang taong ito ay isang rank 7 Grandmaster, at ang pangalan niya ay Qin Chenli. Sinabi ni Qin sa beast na nais niyang hiramin muna ang teritoryo nito para makaalis na ito. Sumagot ang beast, sinasabi kay Qin na hindi niya sinabing maaari niyang gamitin ang teritoryo nito. Dahil nagpapakitang gilas ito, sinabi ni Qin sa beast na kailangan niya lang itong bugbugin hanggang sa sumuko. Sumugod si Qin sa beast at sinuntok ito ng sobrang lakas kaya napasigaw ito sa sakit. Pero sinabi ng Grandmaster na tumahimik ito dahil hindi pa siya tapos sa kanya. Nagpakawala si Qin ng ilang masasakit na suntok sa katawan ng beast para ipakita kung sino ang boss. Matapos niyang bugbugin ang beast hanggang sa makontento siya, sinabi ni Qin sa ibon na umalis na dahil ayaw na niyang ulitin ang kanyang sinabi. Sinabi niya sa Beast King na maglaho agad dahil siya na ang kukuha sa kanyang lupain. Tumakbo palayo ang Beast King habang nagbabantang babalikan siya, pero sinabi ni Qin sa Beast na tumigil sa kadadaldal. Ginamit ni Qin ang kanyang napakalakas na aura para makipag-usap sa mga aplikante, ipinakilala ang sarili habang isinisiwalat din na siya ang namamahala sa pagsusulit. Tiniyak niya sa kanila na wala silang dapat ipag-alala dahil poprotektahan niya sila.
Nang makita kung gaano kalakas si Chin, agad na itinaas ni So-hong ang kanyang pamantayan. Ilang sandali pa, bumalik si Chin sa kampo kung saan naghihintay ang iba pang mga instructor para salubungin siya. Pinuri nila ang Grandmaster sa pagiging napakalakas na kaya niyang pasukuin ang Golden Rock Beast King na kilala sa kanyang pambihirang pisikal na lakas. Sinabi ni Chin sa grupo na tigilan na ang pambobola at sumama na lang sa kanya sa control room para tingnan kung sino ang nakatiis sa aura ng Beast. Pagpasok sa control room, pinanood nila ang isang playback ng nangyari nang ilabas ng Beast ang aura nito. Napagtanto ni Chin na nakayanan ni Tantuo ang aura sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa kanyang kinatatayuan. Hiningi ni Chin ang kanyang mga detalye at binasa ng isa sa mga instructor ang file ni Tantuo. Nagulat si Chin nang malaman na si Tantuo ay anak ng City Lord na palaging nagkakaanak ng mga walang kwenta. Hindi makapaniwala si Chin na sa wakas ay nagkaanak din ng talentadong bata ang lalaki. Si Singi naman, ginamit ang kanyang kahanga-hangang footwork para makatakas sa aura ng Beast. At ayon sa mga ulat, mayroon siyang 76% affinity para sa Wind attribute. At para kay Zhao, na isang telekinetic user, kaya niyang labanan ang aura ng Beast gamit ang kanyang mental powers. Matapos panoorin ang tatlo, napagtanto ni Chin na mayroon silang pambihirang talento, pero gusto niyang malaman kung may iba pa bang nakatiis sa aura ng Beast. Nagsimulang tumawag ng mga pangalan ang kanyang assistant ng mga talagang nakatiis sa aura. Pagkatapos ng mahabang nakakainip na listahan, sinabi ng assistant kay Chin na lahat ng mga binanggit niya ay may tier 1 na lakas, kaya hindi sila nawalan ng malay laban sa aura ng Beast. Hindi gaanong humanga si Chin dahil lahat sila ay galing sa mga malalaking pamilya. Gusto niyang malaman kung mayroon bang sinuman mula sa ordinaryong pamilya na nakatiis sa aura ng Beast. Sinabi sa kanya ng kanyang assistant na ang mga estudyante mula sa mga karaniwang paaralan ay nasa early stage tier 1 pa lamang. Magsisimula na sana siyang suriin ng malalim ang Star City High nang pigilan siya ni Chin, sinabing sapat na ang narinig niya dahil hindi naman nabibigyang buhay ng eskwelahan ang pangalan nito. Biglang napansin ng isa pang instructor si So-hang sa screen na pumapatay ng mga halimaw. Katatapos lang niyang tiisin ang aura ng Beast pero may lakas pa rin siyang manghuli ng mga Beast. Nagpa siya ang babaeng instructor na tingnan siya at bigla siyang natigilan sa takot nang banggitin niyang si So-hang ay isang nakakatakot na halimaw mula sa Star City High. Naniniwala ang isa pang lalaki na nag-o-overact ang kanyang kasama, at kinuha niya ang report mula sa kanya para makita kung ano ang kanyang ikinagugulat. Sa pagtingin pa lang sa report, natulala ang lalaki. Nagtataka si Chin kung bakit nanginginig ang dalawa na mga Tier 5 martial artist sa pagkakita lang sa isang report. Nagpa siya si Chin na tingnan ang report, pero nataranta rin siya sa sandaling makita niya kung ano ang kayang gawin ni So-hong. Sa katunayan, ayaw niyang maniwala na isang tao si So-hong sa puntong ito. Si So-hong ay may affinity sa lahat ng mga attribute na ginagawa siyang isang kakaibang uri ng halimaw. Sa rekomendasyon sa report, kasama ang lahat ng kayang gawin ni So-hong, at nakasaad din na kasalukuyan niyang nililinang ang lahat ng 7 attribute. Nasabik si Chin dahil hindi niya inaasahan na may lilitaw na ganitong talento mula sa isang probinsya. Sumigaw si Chin sa tuwa, sinasabing nanalo sila sa jackpot ng milenyo. Pagkatapos may binanggit siyang isang bagay na talagang kakaiba. Itinuro niya na ang vitality ni So-hong ay 120 puntos lamang, at para sa kanyang talento, ito ay medyo kakaiba. Pagkatapos ay ipinaalala ng babaeng instructor kay Chin na nililinang ni So-hong ang 7 attribute ng sabay-sabay. Nataranta ang lalaki, sinasabing ito ang dahilan kung bakit natigil si So-hong dahil kahit isang Diyos ay masisira dito. Nagtataka siya kung hindi ba ipinaliwanag ni Wu sa kanya kung paano gumagana ang mga bagay. Pagkatapos, lumitaw ang isang assistant para sabihin sa kanila na nagsimula nang dumating ang mga estudyante. Nagmadali si Chin sa labas para siya satin sila, at tulad ng inaasahan, ang 3 super genius ang unang nakarating sa kampo dahil nakarating sila 6 na oras pagkatapos magsimula ang pagsusulit. Hindi nagtagal, mas maraming aplikante ang patuloy na dumarating. At sa natitirang 30 minuto, lahat ng aplikante ay tila nakarating na sa kampo maliban kay So-hong. Naniniwala ang ibang mga aplikante na kung sino man ang hindi pa nagpapakita na may 30 minuto na lang sa orasan, ay hindi karapat-dapat na mapabilang sa training camp. Sa kanyang kalooban, nagtataka si Chin kung bakit hindi pa nagpapakita si So-hong. Nagsisimulang mag-alala si Chin na ang mahalagang hiyas na katutuklas pa lang niya ay mawawala na naman. Nang malapit nang maubos ang oras, lumitaw si So-hong sa di kalayuan. Lubos siyang nakatuon sa pag-ipon ng puntos kaya nawalan siya ng pakiramdam sa oras. At dahil dito, nababalutan siya ng dugo at laman loob ng mga beast mula ulo hanggang paa. Nang makita siya ng ibang mga aplikante, nagsimula silang pagtawanan siya, sa paniniwalang nahirapan siya kaya marumi siyang tingnan. Ang 2 gunggong na gustong maghiganti sa kanya ay nakapasok din, pero nagpa siya silang maghintay hanggang sa training camp para makaganti sa kanya. Nang tumama ang orasan sa 8 oras, tinipon ng opisyal ang mga aplikante upang sabihin sa kanila na sinumang hindi pa dumarating sa puntong iyon ay bumagsak na sa pagsusulit.
Dahil naroroon na silang lahat, naisip niyang oras na para ipaliwanag sa kanila ang mga patakaran ng training camp. Ibinunyag niya na mayroong ilang pangunahing pasilidad sa training camp. Ito ay ang Gravity Training Room, ang Footwork Training Room, ang Beast Combat, at ang Martial Arts Pavilion. Ibinunyag niya na sa Martial Arts Pavilion, maaaring makipagpalit para sa martial arts, footwork techniques, mga tableta, at mga sandata hanggang sa isang ranggo. Nang marinig ito ni Su-hong, napagtanto niyang tama talaga ang desisyon niyang pumunta sa training camp. Gayunpaman, ang paggamit ng alinman sa mga serbisyong ito ay nangangailangan na gastusin nila ang kanilang mga contribution point na maaari lamang makuha sa isang paraan. Ang tanging paraan para makakuha ng mga contribution point na ito ay sa pamamagitan ng pagpasa sa iba't ibang training course, at ang pagpasa sa mga ito ng may matataas na marka ay magbibigay ng karagdagang gantimpala. Dahil gabi na, sinabi sa kanila ng opisyal na malaya silang umalis at matulog, ngunit maaari rin silang mag-ensayo kung gusto nila. Sinabi niya sa mga nasugatang estudyante na sumunod sa kanya sa mga dormitoryo, at nagtungo si So-hong sa dormitoryo. Pumasok si So-hong sa kanyang silid, at natuwa siyang malaman na ito ay isang single room, na nangangahulugang mayroon siyang privacy na walang nanonood sa kanya habang siya ay naglilinang. Sumampa si So-hong sa kama habang naghahanda siyang i-max out ang kanyang mortal na katawan dahil may sapat na siyang martial points para gawin ito. Inilagay ni So-hong ang lahat ng puntos sa slot, nagdulot ito ng matinding init na halos gawin siyang lava. Ngunit sa huli, nagkaroon siya ng matagumpay na ebolusyon. Naramdaman ni So-hong ang napakalakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit nagawa niyang pigilan ito mula sa pagwawala. Nang matapos siya, ramdam ni So-hong ang tindi ng kapangyarihan at kung gaano kasarap sa pakiramdam. Tiningnan niya ang status window at napagtanto niyang binigyan siya ng isang strength title na Overlord Body. Ito ay pinaniniwala ang pinakamalakas na pangangatawan sa usapin ng lakas, ngunit dahil ang kanyang spirit tier ay kasalukuyang 0%, tiwala siyang nangangahulugan itong maaari pang i-upgrade ang teknike. Inamin ni So-hong na talagang pambihira ang espesyal na pangangatawan, at nagpasya siyang subukan kung gaano kalakas ang Overlord skill. Kinuha ni So-hong ang kanyang sibat para magtungo sa pagsasanay, ngunit sa kanyang pagkagulat, nabali ang sibat sa isang simpleng pitik lang. Napabuntong hininga sa sakit si So-hong dahil medyo mahal ang mga C-rank alloy, at malaki ang ibinayad niya para makuha ito. Bigla, naalala niya na hindi pala niya ito binili dahil napulot lang niya ito. Naisip niya na kakailanganin niyang makaipon ng sapat na contribution points sa lalong madaling panahon para makipagpalit ng isang E-rank alloy na sibat. Nagtataka si Su-hong kung ilang kilo kaya ang kakayanin niya kung magsusuot siya ng weighted vest para makakuha ng contribution points. Samantala, sa warehouse, gumagalaw si Tantuo na may suot na 3 toneladang weighted vest at sinasabi pa niyang magaan daw ito. Napahanga ang ibang mga aplikante habang ipinapakita ni Tantuo kung gaano siya kalakas. Sa totoo lang, may karapatan silang mamangha dahil ang isang normal na Tier 1 martial artist ay kaya lang humawak ng ilang daang kilo. Kahit sina Jiao at Xinghe ay umamin na ibang klase ang lakas ni Tantuo. Kahit si Chin at ang iba pa na nanonood mula sa control room ay humanga sa kanyang purong lakas. Tinanong ng babaeng assistant si Chin kung kailan nila dapat hanapin si Su-hong para ipaliwanag sa kanya ang mga panganib ng paglilinang ng 7 attribute. Sumagot naman si Chin na hindi sila maaaring maging direkta dahil mayayabang ang mga henyo, at ang pagsasabi sa kanya ng direkta ay magkakaroon lang ng masamang epekto. Naniniwala si Chin na ang dapat gawin ay gumamit ng ilang paraan para mapagtanto niya na mali ang kanyang landas para kusa niya itong isuko. Humarap si Chin sa isa pang lalaki, tinatanong kung natipon na ba ang ibang mga martial artist na magsasagawa ng night raid. Sumagot ang lalaki na medyo magtatagal pa dahil medyo mahirap magtalaga ng mga tauhan na tutugma sa iba't ibang lakas ng laban ng mga estudyante. Ipinaalala niya kay Chin na katatapos lang nila ng isang assessment, at kung haharap sila sa isang night raid kaagad, tiyak na mawawala sila sa kanilang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Chin sa lalaki na mag-ayos ng isang late Tier 1 martial artist para kay Su-hong dahil gusto niyang lubusan siyang madurog at matalo. Kapag nabugbog na si Su-hong, plano niyang ipaliwanag ang mga disadvantage ng sabay-sabay na paglilinang ng 7 teknike para masunurin siyang makinig sa kanya. Nag-aalala ang mga assistant na baka maging sanhi ito ng pagkasira ng tao ni Su-hong dahil mababa ang kanyang spirit. Ngunit hindi ito nakikita ni Chin sa paraang nakikita nila. Ikinatwiran niya na ginagawa niya ito para tulungan si Su-hong, at kung mabasag ang kanyang tao heart, nangangahulugan lang ito na siya ay basura. Kinagabihan, lumabas si Su-hong sa kanyang silid, at nakita niya ang isang grupo ng mga aplikante na sumusunod kay Tuo dahil papasok siya sa gravity room para magsanay. Dahil lahat ay pumunta para panoorin si Tantuo, na solo ni Su-hong ang warehouse. Sa loob ng isang karton ay may isang scoring bracelet na kinakailangang magkaroon ang bawat aplikante. Kumuha siya ng isa at isinuot ito bago magtungo sa kinaroroonan ng mga weighted vest.
Napagtanto niya na ang pinakamabigat na vest sa silid ay may bigat na 1.0 tonelada na nag-iwan sa kanya ng gulat at lubos na pagkamangha. Nagtataka siya kung saan ito gawa at kung sino ang magsusuot ng ganoong bagay. Sinubukan niyang isuot ito, ngunit napagtanto niyang masyadong mabigat ito para sa kanya. Kahit na kaya niyang isuot ito, malaki ang magiging epekto nito sa kanya. Kaya isinuot ni Sohong ang isang 5 toneladang weighted vest na tila napakagaan sa kanya. Tumakbo siya sa paligid ng silid para subukan ito, at napagtanto niyang ito ang pinakamainam para sa kanya. Gayunpaman, interesado siyang malaman kung ano ang pinili ni Tantuo at ng iba pa, at lingid sa kanyang kaalaman, mas nakahihigit siya sa kanila. Kumbinsido siyang mas malakas sila sa kanya, at nagpasya siyang pumunta at tingnan ang kanilang sesyon ng pagsasanay dahil umaasa siyang makakakuha siya ng 1 o 2 karanasan. Samantala, hinahangaan ng ibang mga aplikante si Tantuo dahil pumasok siya sa gravity room na may suot na 3 toneladang vest. Itinakda rin niya ang gravity sa 2 oras, na nangangahulugang kasalukuyan siyang naglalaro sa 6 na tonelada. Kahit na nahihirapan siya dito, kahanga-hanga pa rin ito para sa mga aplikante. Nang malaman ni Sohong ang tungkol sa vest ni Tantuo, napagtanto niyang mayroon siyang maling pagkakaunawa sa tibay ng Overlord's body. Pagkatapos, lumitaw sina Chen at Tu upang tanungin si Sohong kung bakit hindi siya pumapasok sa gravity room. Ipinahayag ng dalawa ang kanilang mga alalahanin, sinasabing mapapahiya lang sila kung papasok sila dahil ang mga kalaban nila ay sobrang lakas. Dahil takot silang lahat, nagpasya si Sohong na pumasok sa silid. Nagulat ang ibang mga aplikante nang makita si Sohong na pumapasok sa silid, at naniniwala silang may sira siya sa ulo. Inakala pa ng ilan na hindi siya nakasuot ng weighted vest, at ito ay dahil sa jacket na suot niya. Lahat sila ay sinisiraan siya, pero nanatili lang siyang tahimik at pumasok sa gravity room. Sa madaling salita, malaking pera ang kailangan para magtayo ng gravity rooms, kaya para lang ito sa mga mararangal na pamilya. Dahil libre itong magagamit ni Sohong, hindi niya ito palalampasin. Dahil nakasuot siya ng 5-ton vest, kung gagawing 2 ang gravity ay mahihirapan siya dahil magiging 1.0 tons ito. Plano ni Sohong na magtagal sa gravity room at nagpasya siyang iset ito sa 1.5. Kahit ito ay napakabigat pa rin na halos mawalan na ng balanse si Sohong. Naghihirap siya sa sakit habang pinagtatawanan siya ng ibang aplikante. Sinasabing hindi naman siya nakasuot ng vest pero 1.5 times pa rin ang gravity. Naalala ng mga aplikante na si Sohong ang huling dumating noong araw na yon, kaya inakala nilang mahina siya. Imbes na tumakbo-takbo para magpasikat, nagpasya si Sohong na umupo na lang doon at linangin ang teknike na ito sa ilalim ng bigat. Pagkalipas ng 2 oras, napalevel up niya ang iba pang attributes maliban sa kidlat at apoy. Bukod pa rito, tumaas din ang kanyang vitality mula 126 hanggang 130. Humanga si Sohong dito, at napagtanto niyang may maganda ring maidudulot ang ibang mga kwarto dahil binigyan siya ng gravity room ng ilang puntos. Nahirapan si Sohong na tumayo, at nang sa wakas ay makatayo na siya, pinagtawanan siya ng mga aplikanteng nanonood pa rin dahil sa pagiging basura niya. Maya-maya, hinubad ni Sohong ang kanyang jacket dahil sobrang init, at dito nalaman ng dalawang nang-aasar sa kanya na nakasuot pala siya ng weighted vest. Gayunpaman, sa tingin pa rin nila ay talunan siya dahil walang tag ang vest, kaya naniniwala silang hindi ito hihigit sa 500 kilo. May naniniwalang baka malakas nga siya, pero kumbinsido silang hindi pa rin siya kasing lakas ni Tantuo. Hindi nagtagal, lumabas si Tantuo sa gravity room at dinumog siya ng mga aplikante para sambahin siya. Pagod na pagod si Tantuo paglabas niya matapos ang 2 oras sa loob ng gravity room. Pagkatapos ay binitiwan ni Tantuo ang weighted vest at ipinakita ang kanyang mga muscle sa mga nanonood na aplikante. Lumapit si Singhi kay Tantuo, inamin siya ang numero 1 pagdating sa purong lakas, pero hinimok siyang pumunta sa agility room para maipakita niya kung sino ang boss. Inamin ni Tantuo na wala siyang laban kay Singhe pagdating sa liksi, at ito ay dahil sa kanyang wind attribute. Narinig ni Sohong ang usapan nila tungkol sa rank movement techniques, at nagpasya siyang tingnan si Singhe. Sumama si Sohong sa iba para panoorin si Singhe na ipamalas ang kanyang rank movement technique na Flying Swan Cloud. Sa katunayan, mas humanga sila na itinakda ni Singhe ang difficulty sa pinakamataas. Ang paraan ng kanyang pagkilos gamit ang teknike ay nagpamangha sa mga aplikante. Napakagaling ng galaw ni Singhe sa teknike na bigla na lang may lumabas na mga talulot. Si Sohong naman ay agad na nirehistro ang teknike sa kanyang archive. Nang hindi nagsasayang ng oras, sinimulan niyang sundan ang galaw. At nang makita ito ng mga aplikante, sinimulan nila siyang tuyain, tinatanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Tinukso nila si Sohong, sinasabing imposible niyang matutunan ang Flying Swan teknike sa pagtingin lang. Hindi sila pinansin ni Sohong at nagpatuloy sa pag-ensayo ng kanyang galaw. At habang ginagawa niya ito, patuloy na tumataas ang kanyang mastery level. Maya-maya lang, ipinaalam sa kanya ng system na natutunan na niya ang teknike, kaya opisyal na siyang pumasok sa beginner stage. Masaya si Sohong na sa wakas ay natuto na siya ng isang rank technique.
Gayunpaman, kailangan niyang aminin na masyadong maporma ang teknike, kaya nakakahiyang gawin. Dahil hindi pa niya nakikita ang normal na bersyon, ang kaya niya lang kopyahin ay ang ipinakita ni Singhe. Pagkatapos ay bumalik si Suhong sa realidad. At dahil natutunan na niya ang teknike, naisip niyang hindi na niya kailangang pumasok sa agility room. Naisip ni Suhong na pumunta sa Fierce Beast Room para manghuli ng mga halimaw para makakuha siya ng martial arts points na pampalakas ng kanyang vitality. Maya-maya, napansin ni Suhong na nakatingin sa kanya ang mga aplikante. Lumingon siya at narinig silang pinag-uusapan kung gaano ka-flashy ng kanyang mga galaw, at dito niya napagtanto na baka ginawa niya nga ang teknike sa parehong mapormang paraan tulad ni Singhai. Agad na tumakbo palayo si Suhong dahil napagtanto niyang hindi pwedeng maging mentor si Singhai pagdating sa movement techniques. Habang paalis siya, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya, at tama nga siya dahil ang dalawang Vendetta Twins ay naghahanap pa rin ng paraan para turuan siya ng leksyon. Dahil papunta siya sa Fierce Beast Room, plano nilang harangan ang pinto at gulpihin siya paglabas niya. Kasabay nito, si Xiao at Tantuo ay tila naghahamunan kung sino ang makakapatay ng pinakamaraming halimaw. Pagdating ni Suhong doon, nakita niyang nagtatalo ang dalawa, at dahil hindi pa siya nakakita ng telekinesis user na lumaban, nagpa siyang manood muna bago manghuli ng sarili niyang mga halimaw. Pumasok si Zhao sa kwarto, at sa gulat ni Suhong, nagsimula siyang lumutang sa ere. Dahil ito ay paraan lang na taglay ng mga Grandmaster, napagtanto ni Suhong na nagagawa niya ito dahil isa siyang psychokinetic. Kung hindi pa yun sapat, napanganga si Suhong sa gulat nang makita niyang pinapatumba ni Zhao ang mga halimaw gamit ang mga sinag ng liwanag. Sinubukan ng isang halimaw na sorpresang atakihin si Zhao mula sa likod, ngunit madali niya itong nahawakan gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mahawakan na ang halimaw, walang awa niya itong pinagpuputol gamit ang kanyang mga sinag ng liwanag. Sa wakas, naintindihan ni Suhong na ang mga sinag ng liwanag ay mga punyal pala. Sa lahat ng nakita ni Suhong na ginawa ni Xiao, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit napakalakas ng mga psychokinetic. Nakasalubong ni Xiao ang isang higanting sawa, at nagpalabas si Xiao ng malaking espada ng liwanag, na ginamit niya para hatiin ang ahas sa pamamagitan ng paghagis nito. Lalo itong ikinagulat ni Suhong dahil hindi niya natatandaang may hawak na sandata ang babae kanina. Bukod pa rito, alam niyang napakabigat ng ganoong kalaking sandata, kaya ibig sabihin ay nagagawa niya ito dahil mga baliw na tao ang mga psychokinetic. Ipinaalam ni Singhe sa ibang aplikante na ang nasasaksihan nila ay isang martial art na para lamang sa mga psychokinetic, at ito ay kasing taas ng arang. Nagulat ang ibang mga aplikante nang marinig ito dahil ngayon lang sila nakarinig ng ganoon. Tinanong siya ng mga aplikante kung paano niya nalaman ang lahat ng ito habang tinatanong din kung may rank skill din si Tantuo. Kinumpirma ito ni Singhe at nagulat ang mga aplikante dahil itinuturing na nila siyang baliw. Dahil lahat ng mga henyo ay may matataas na training techniques, napagtanto ni Suhong na puno ng magagandang martial arts ang training camp. Masaya lang siya na napunta siya sa tamang lugar. Maya-maya, tiningnan ni Suhong si Tantuo pero sa kanyang pagkagulat, hindi ito gumagamit ng anumang martial arts habang binubugbog ang mga halimaw. Agad na napagtanto ni Suhong na hindi pa handa ang lalaki na ilabas ang kanyang alas. Gayunpaman, tiwala siyang makakahanap siya ng paraan para matuto kay Tantuo mamaya. Sabik siyang maging isang psychokinetic, ngunit mababa ang kanyang spiritual power. Dahil kailangan ng spiritual power na higit sa 100 puntos, napagtanto niyang kulang pa siya ng 73. Dahil sa dami ng puntos na kailangan niya para sa kanyang mga gusto, nagpa siya si Suhong sa kanyang sarili na hahamunin niya ang buong lugar na magiging sanhi ng kanyang malawakang pagpatay. Pagkatapos ay pumasok si Suhong sa kwarto, at ang kanyang dalawang stalker na gustong gumanti ay nagpa siyang manatili sa labas para turuan siya ng leksyon. Subalit, nagkagulo ang kanilang buong sistema nang makita nila ang dami ng nakakatakot na halimaw na gustong hamunin ni Suhong. Inakala ng dalawa na tuluyan nang nawala sa sarili si Suhong dahil ang paghamon sa isang dosenang mababangis na halimaw ay paghahanap ng kamatayan. Nagpanik ang dalawa at nagsimula silang mag-isip na kumuha ng instructor para iligtas si Suhong. Gayunpaman, para sa kanila, huli na ang lahat para kay Suhong dahil kumbinsido silang pagpipira-pirasuhin siya ng mga halimaw. Ngayon sa silid ng mga halimaw, tinukso ni Suhong ang mga halimaw na naging sanhi ng sabay-sabay nilang pagsugod sa kanya. Tumalon pa atras si Suhong para iwasan ang unang atake ng mga kalaban bago sumugod sa kanila. Sinuntok niya ang mga halimaw ng napakalakas na nagkawatak-watak ang kanilang mga lamang loob. Natulala ang Vendetta Twins dahil pinupunit ni Suhong ang mga halimaw na kahit ang mga mid-grade martial artist ay mahihirapang gawin. Maya-maya, napansin ng isa sa kanila na pamilyar ang footwork na ginagamit ni Suhong, at doon nila napagtanto na kinopya na niya ang teknik ni Singhe na ginagamit niya ngayon. Nagtatalo ang dalawa dahil imposible ito para sa kanila. Hindi nagtagal, tinanggap ng dalawa ang katotohanan at napagtantong isang baliw na talento si Suhong para makopya agad ang teknik. Agad na iminungkahi ng isa sa kanila na kalimutan na ang kanilang misyon ng paghihiganti at hindi man lang tumutol ang kanyang kasama.
Bigla, gustong pag-isipang muli ng lalaki ang kanyang desisyon, ngunit itinuro ng kanyang kaibigan ang ginawa ni Sohong sa loob ng training room. Tumingin sila sa malayo at nakitang napatumba ni Sohong ang lahat ng halimaw sa loob lamang ng ilang minuto. Si Sohong naman ay tinitingnan ang mga puntos na ibinigay sa kanya matapos talunin ang mga high-level na halimaw. Napagtanto niyang hindi ito gaanong karami, na kumukumpirma sa kanyang hinala na habang lumalakas siya, lalong humihirap ang pag-ipon niya ng puntos. Bago pa man siya makapagpahinga ng 1 minuto, mas maraming halimaw ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, at mabilis na tumayo si Sohong dahil wala siyang luho na magpahinga. Inakala ng isa sa mga halimaw na matalino ang biglaang pag-atake kay Sohong mula sa likod, ngunit mabilis na tumugon si Sohong at sinuntok ang halimaw papunta sa kabilang buhay. Naglabas si Sohong ng nakakatakot na aura na nagpaatras sa mga halimaw, ngunit hindi sila bibigyan ni Sohong ng pangalawang pagkakataon dahil kailangan niya ang kanilang Tao Values. Hinabol sila ni Sohong, pinuksa ang mga halimaw ng walang awa. Sa labas, sa wakas ay nagpa siya ang magkapatid na may galit na magiging mabuti para sa kanila na maging mapagpatawad na kambal. Naisip ng dalawa na maaaring maging masama para sa kanila kung abutan sila ni Sohong doon. Mabilis na umalis ang dalawa, at hindi nagtagal ay nadaanan nila ang battle room kung saan ginagamit ito ng ibang mga henyo. Nagulat ang isa sa kanilang mga kasamahan na nakabalik na sila agad. Tinanong niya ang tungkol sa kanilang misyon ng paghihiganti, ngunit kabadong sumagot ang dalawa. Sa kanilang kalooban, masaya ang dalawa na buhay pa sila. Maya-maya, lumabas si Zhao at Tantuo mula sa Beast Room, at nakakuha si Tantuo ng 280 puntos, habang si Zhao naman ay 270 puntos. Sinimulan silang purihin ng kanilang mga tagasunod habang binibilang ang mga napatay nilang halimaw. Para naman sa kanilang kontribusyon sa weighted vest, si Tantuo ay may 100 puntos, habang si Xiao ay 50 lang. Malaking bagay ito para sa kanilang mga tagasunod na ang pinakamataas ay 30 puntos lamang. Maya-maya, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kalakas ang mga henyo dahil sa dami ng mga halimaw na kanilang natalo. Gayunpaman, ang mapagpatawad na kambal lamang ang nakakaalam na mayroong isang espesyal na halimaw sa training camp na higit pa sa 3. 1 oras ang lumipas, nag-iwan si Soo ng bundok ng mga bangkay sa silid, at napapagod na siya. Gayunpaman, hindi pa niya naaabot ang kanyang target na puntos. Sa kabila nito, tiningnan niya ang kanyang training wristwatch, at napagtanto na ginawaran siya ng 700 puntos. Walang pag-aalinlangan, nagtungo si Sohong sa Martial Arts Pavilion. Pagdating sa pavilion, lumapit si Sohong sa receptionist. Kumuha siya ng isang journal sa mesa para basahin ang menu. Nagulat siya nang makita kung gaano kamahal ang mga rank skill. Pagkatapos ay tinanong siya ng attendant kung handa na siyang umorder. Sa kaloob-looban niya, hindi interesadong asikasuhin ng attendant si Sohong dahil naniniwala siyang wala itong pera. Nang sa wakas ay makapagdesisyon si Sohong, sinabi niya sa babae na gusto niya ang spirit gathering pills. Tinanong niya ang attendant kung totoo bang nakakatulong itong palakasin ang espiritu. Kinumpirma niya ito, ngunit ipinaalam niya kay Sohong na 1 beses lang itong umepekto. Mabilis na nag-order si So ng Tier 4 Spirit Gathering Pill, at nagulat ang attendant nang ipakita niya ang kanyang mga puntos. Hindi makapaniwala ang attendant sa nakikita. At bilang isang mabuting babae, iniharap niya ang tableta kay Sohong. Nagpasalamat si Sohong sa babae at tinanong kung mayroon siyang mga alloy spear na mabibili. Naubos lahat ng puntos ni Sohong nang bilhin niya ang mga sibat. Lumalabas na ang binili ni Sohong ay ang si Rank Fire Dual Attribute Spear. Napagtanto ni Sohong na medyo bumuti ang kanyang stats, ngunit kailangan pa rin niya ng Dao Points para sa kanyang binabalak. Binuksan ni Sohong ang kahon na bigay sa kanya ng attendant para kunin ang tabletang nasa loob. Nilunok niya ang tableta, at agad-agad, naramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. May determinasyon, ipinahayag niya na magiging isa siyang Spirit Master. Sa pag-epekto ng tableta, nararamdaman ni Sohong na napapakalma ang lahat ng pagod na ugat sa kanyang katawan. Bukod pa rito, naging napakalinaw ng kanyang isipan, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maramdaman ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nang matapos ang epekto ng tableta, nagulat si Sohong nang makitang pinalakas nito ang kanyang spiritual power ng 24 na puntos. Kinakalkula niya ang martial points na mayroon siya, at napagtanto na kahit gamitin niya ang lahat ng ito, kulang pa rin siya ng 0.5% sa kailangan niya. Para makuha ang 0.5%, kailangan lang niya ng 5 martial points, na katumbas ng isang natalong beast. Dahil dito, hiniling ni Sohong na sana ay nakapatay pa siya ng isa pang beast. Gayunpaman, hindi niya mapagsisisihan ang nakalipas na, at nagpa siyang magpahinga para asikasuhin ito kinabukasan. Samantala, sa bodega ng training camp, nagtipon-tipon na ang mga instructor na lalahok sa raid. Binigyan sila ng mga leaflet para tingnan ang mga aplikanteng itinalaga sa kanila. Habang ang iba ay itinalaga sa mga henyo ng kampo, nalaman ng isang partikular na lalaki na napunta sa kanya si Sohong, na mayroon lamang 123 vitality points. Maging ang mga kaibigan niya ay nagtanong kung bakit itinalaga sa kanya ang isang taong kasing basura ni Sohong.
Naniniwala ang isa na nagkamali si Chin, ngunit pumasok si Chin sa silid sa tamang oras para ipaalam sa kanila na hindi ito pagkakamali. Hamon ng lalaki ang desisyon ni Chin, sinasabing basura ang lalaking iyon. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Chin na hindi kasing simple si Sohang tulad ng inaakala niya dahil ang kanyang combat power ay kapantay ng sa mga advanced stage martial artist. Nagulat ang grupo nang marinig ito dahil hindi nila inaasahan na ang isang taong may mahigit 100 vitality points lang ay kayang hamunin ang isang tunay na martial artist. Pagkatapos ay sinabi ni Chin sa opisyal na nakatalaga kay Sohong na maintindihan niya ang sinasabi niya sa oras na labanan na niya ito. Nagrereklamo pa rin ang lalaki tungkol sa buong gawain, kaya binatukan niya ito sa ulo. Sinabi niya sa kanya na ibigay ang lahat mula sa simula dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang duda si Sohong na malakas ang instructor. Hindi pa rin makapaniwala ang lalaki na inaasahan siyang lalabanan ang isang napakahinang bata. Tinanong pa niya si Chin kung may galit ba ito kay Sohong habang sinasabing hindi siya mananagot kung mapilayan niya ito. Ngumiti si Chin nang marinig ito habang hinihimok niya ang lalaki na bugbugin si Sohong para makakuha siya ng gantimpala. Sumang-ayon ang lalaki dito at sa kaloob-looban niya, hindi na siya makapaghintay na harapin si Sohong. Ilang sandali pa, nagtungo ang mga raider sa mga dormitoryo para magsagawa ng mga drill. Hindi nagtagal ay nakarinig si Sohong ng kaguluhan sa di kalayuan, at habang iniisip pa niya ito, sinira ang pinto ng lalaking inatasan sa kanya. Muntik na siyang mahati sa dalawa ng matalim na espada ng mananalakay, ngunit naglaho siya bago pa tumama ang atake. Mabilis na kinuha ni Sohong ang kanyang sibat, at nagsimula ang laban sa pagitan nilang dalawa habang iniisip ni Sohong kung gaano kalakas ang instructor na si Jinfeng. Ipinagyabang ni Jinfeng ang kanyang lakas, sinasabi kay Sohong na ituring niyang malas siya sa pagkakasalubong sa kanya, at dito napagtanto ni Sohong na ang lalaki ay mula sa myriad races. Ngumiti si Sohong dahil ito mismo ang kanyang hinahanap. Naisip ni Sohong na makakalikom siya ng huling 5 martial arts points para maging isang telekinetic kung matatalo niya si Jinfeng. Nagulat si Jinfeng nang mapagtanto niyang pumupostura ng panlaban si Sohong sa kanya, na nag-iisip kung tuluyan na ba itong nawala sa sarili. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata, at dito napagtanto ni Jinfeng na nakakabaliw ang lakas ni Sohang. Sa katunayan, ang kanyang combat strength ay kapantay ng isang advanced stage 1, at kinumpirma ni Jinfeng dito na hindi nagsisinungaling ang kanyang boss. Bigla, napansin niyang may iba pa dahil hindi dapat magkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan ang isang stage 1 martial artist na tulad ng kay Sohong ngayon. Sa kabilang banda, ginagawa ni Sohong ang kanyang makakaya dahil hindi pa siya nakakalaban ng isang advanced class dati. Iwinasiwas niya ang kanyang sibat na may aura sa paligid nito, na naging dahilan para tumalon pa atras si Jinfeng sa takot. Nagsimula siyang pagsisihan ang kanyang mga ginawa dahil napagtanto niyang hindi biro si Sohong. Gayunpaman, si Jinfeng ay isang bihasang martial artist, at alam niya kung ano ang kasama sa isang laban sa pagitan nila. Pagkatapos ay inilabas ni Jinfeng ang kanyang fire attribute martial arts, na bumabalot sa kanyang espada ng lilang apoy. Talagang namangha si Sohong dito dahil ito ang unang beses niyang makakita ng ganito. Sumugod si Jinfeng patungo kay Sohang habang inaasar siya, tinatanong kung paano niya balak harangin ang kanyang malakas na atake na tinatawag na Flaming Slash. Lingid sa kanyang kaalaman, may sariling ideya si Sohang, at binalot niya ang sarili sa kidlat bago harangin ang atake ni Jinfeng na nagpatalsik sa kanya paatras. Nawasak ang pader sa likod ni Jinfeng dahil sa harang ni Sohong, na nag-iwan kay Jinfeng na basang-basa sa pawis. Hindi siya makapaniwala na naharang ni Sohong ang kanyang fire martial art sa pamamagitan ng paglalabas ng kidlat, at dito niya inamin na si Sohong ay isang nakakatakot at talentadong bata. Gayunpaman, inaasar pa rin niya ito, sinasabing mukhang mahina siya pagdating sa lightning attribute spearmanship dahil kung hindi, madali sana niya itong natalo. Inaamin ni Sohong na hindi na, ngunit nagpasya siyang gumawa ng mas nakakabaliw sa pamamagitan ng paghahalo ng dalawang attribute, na kidlat at apoy. Nagsimulang matakot ng husto si Jinfeng dahil hindi niya inakalang posible ang attribute fusion, ngunit ginagawa ito ni Sohong nang napakadali sa harap niya mismo. Tuluyang natulala si Jinfeng dahil palagi niyang pinaniniwalaan na ang attribute fusion ay isang alamat lamang. Nagpapanik pa rin siya nang lumundag si Sohong patungo sa kanya na may malakas na atake, at sinubukan ni Jinfeng na panindigan ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng paglunsad ng isang ganting atake. Gayunpaman, madaling nadaig ng kapangyarihan ni Sohong at itinapon siya sa pader na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Dahil katatalo lang niya kay Jinfeng, binigyan si Sohong ng 7 puntos, at napangiti si Sohong dahil ibinigay lang sa kanya ni Jinfeng ang mga puntos na kailangan niya para mag-advance bilang isang telekinetic. Ilang segundo bago yon, nasa labas ng dorm si Chin at ang babaeng martial artist na naghihintay ng ulat. Naniniwala si Chin na dapat ay binubugbog na ng husto si Sohong, at pagkatapos nito, makukumbinsi na niya itong tumigil sa pag-aaral ng maraming guiding techniques para mag-focus sa isa. Ito ang sandaling tumagos si Jinfeng sa pader, at bumagsak siya mismo sa harap ng Grandmaster.
Tuluyan siyang nawala ng malay, at bugbog sarado ang kanyang mukha dahil sa matinding pambubugbog. Ang babae at ang Grandmaster ay naiwang lubos na nagulat dahil madaling natalo ni Su Hong si Jin Feng. Kasabay nito, tinalo ng tatlong henyo ang kanilang mga kalaban na nagpatagos sa kanila sa pader tulad ng ginawa ni Su Hong. Lumabas ang tatlo mula sa sirang pader. Sinasabi sa Grandmaster na dapat ay nagpadala siya ng mas malalakas na kalaban dahil napakahina ng mga ito. Napansin ni Tantuo na may 4 na talunang instructor sa lupa, at ang taong tumalo sa ika-4 ay mas mabilis pang natapos kaysa sa kanila. Ipinapalagay ni Sing na mahina si Jin Feng kaya natalo siya sa kanyang kalaban. Gayunpaman, alam ng babaeng martial artist na si Jin Feng talaga ang pinakamalakas sa 4 na ito. Hindi nagulat si Qin sa pagkapanalo ng tatlong henyo, ngunit alam niyang si Su Hong ay isang early-stage rank 1 martial artist na nangangahulugang dapat mahirap harapin ang isang tier 2 na kalaban. Ngunit mas mabilis pa siyang natapos kaysa sa tatlong henyo. Nagtataka siya kung paano niya ito nagawa, at bigla, isang opisyal ang tumakbo palapit para sabihin kay Qin na may nangyari. Ipinapalagay ni Qin na may napatay na estudyante, at sinabi niya sa lalaki na karaniwan lang iyon. Gayunpaman, sinabi ng opisyal kay Qin na tungkol ito sa paggamit ni Su Hong ng Attribute Fusion noong nilalabanan niya si Jin Feng. Sa simula, itinuring ito ni Qin na hindi seryoso, ngunit sa sandaling pumasok ito sa kanyang isipan, hinawakan niya ang opisyal, tinatanong kung seryoso ba ito. Inihayag ng lalaki na ginamit talaga ni Su Hong ang kulog at apoy para talunin si Jin Feng. Binanggit ng lalaki na ito ay isang bagay na nakita niya sa screen, ngunit malaya siyang magtanong kay Jin Feng kung sa tingin niya ay nagsisinungaling siya. Nagawang bumalik sa kamalayan ni Jin Feng para sabihin kay Qin na talagang gumamit si Su Hong ng Attribute Fusion. Muling nag-freak out ang Grandmaster habang inihahayag niya na ang nag-iisang henyo sa mundo na nakagawa ng Attribute Fusion ay gumugol ng 12 taon dito, ngunit isang buwan pa lang itong sinasanay ni Su Hong. Nagsimulang maging hyper ang Grandmaster tungkol sa buong bagay, at ipinagyabang niya kung paanong si Su Hong ay isang celestial prodigy na bumaba sa lupa sa anyong tao. Pagkatapos ay tinanong ng babae si Qin kung talagang makapangyarihan ang Attribute Fusion tulad ng sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Qin sa kanya na ang unang taong gumawa nito ay nagawang sugpuin ang dalawang Tier 2 na mandirigma habang nasa Tier 1 pa lamang siya. Tinanong ng babae kung bakit hindi ito gaanong pinag-uusapan, at binanggit ni Qin na ipinapakita ng pananaliksik na napakahirap gawin ang teknike, at mayroon din itong panganib na mapilayan ang cultivation ng isang tao. Sinabi niya sa kanila na ito ay karaniwang walang silbi dahil mananatili ang isang tao sa Tier 1 habang buhay. Gayunpaman, namangha siya kung paano nagtagumpay si Su Hong sa loob lamang ng isang buwan na nagpapakita kung gaano kabaliw ang antas ng kanyang pag-unawa. Sa katunayan, taglay niya ang lahat ng mga atribute na nangangahulugang ito ay magiging napakalakas kung mapagsasama-sama niya ang lahat ng ito. Naniniwala siya na may kakayahan si Su Hong na sugpuin ang mga emperador ng myriad races sa isang atake lamang. Sinabihan siya ng mga assistant niya na kumalma dahil sobra na ang reaksyon niya sa sitwasyon dahil mahirap nang ang pagsamahin ang dalawa. Noon din, sinabihan ni Qin ang dalawa na pagpasensyahan ang kanyang unang reaksyon at sinabing hindi niya maaaring payagan si Su Hong na sanayin ang lahat ng 7 dahil maiipit lang ito sa pagsasanib ng 3 attribute na hindi maganda. Noon din, binanggit ng lalaki na nagawang talunin ng husto ni Su Hong si Jin Feng gamit ang napakalaking lakas nito, at pinagalitan siya ng Grandmaster dahil hindi niya agad sinabi ang ganoong kahalagang bagay. Gulat na gulat ang tatlo dahil mahigit 100 lang ang vital blood points ni Su Hong, pero nagawa niyang talunin ng husto si Jin Feng na mayroong 500. Sinabi ni Qin sa kanila na maaaring legendary ang pangangatawan ni Su Hong, at nagpasya siyang magkakaroon ng sparring match kinabukasan dahil gusto niya ng buong pagsusuri sa lakas sa pakikipaglaban at vital blood ni Su Hong. Inutusan niya ang dalawa na dalhin ang mga henyo, si Tantuo at ang iba pa, para labanan si Su Hong dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang halimaw na tulad ni Su Hong ay makasagupa ang mga pinakamagagaling na henyo ng training camp.